Lo, gusto niyo daw ako makausap? About what? Gusto ko ng apo. Diretsong sagot ng matanda. Apo? What do you mean, Lo? Parang gustong matawa ni Jericho dahil alam niya nang gustong ipahiwatig nito. I want a grandchild from you as my pure real blood. Paliwanag ng kanyang lolo. It would be even nicer if you can give me a grandson. Sabay ngisin ng matanda. Cecil, kailangan mo ng pera, hindi ba? Agad na tanong ng nasa kabilang linya. Oo, bakit? Paano ba yan? Papayag ka ba na magbuntis at magluwal ng bata? Diretsong tanong ng midwife. Hello? Cecil? Nandyan ka pa ba? Hello? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Chong, pasok ka na ba? Si Cecil nakausap ang kapatid na si Celso na nasa edad 14. Dalawa lamang silang magkapatid at ito ang bunso. Oo ate, baon ko nga pala. Sabay inabutan ni Cecil sa halagang 50 pesos na papel. Ano yan? Bakit naman 50 lang? Nakanguso pa habang nagtatanong sa kanyang ate. Aba, at least 'di ba may baon ka pa? Yung iba nga dyan Mangangaral na sana. Ayan na naman sa mga old folks niya. Sige na, babay na. Sabay humalik sa kanyang ate sa pisngi at sumakay na ng jeep. Lumapit ang tiyahin nila. Hindi na ba inaatake si Celso sa puso? Tanong nito. Hindi pa sa ngayon, tiya. Sagot naman ni Cecil at hindi makatingin sa mga mata ng tiyahin. Akala ko ba'y nakaschedule na yung operasyon niya nitong buwan? Naghahamit ang tiyahin ni Cecil. Umirap naman ang dalaga. Paano nga akong gagawin Ni piso wala pa naman po akong naiipon. Hindi naman sa nangingialam ako, Cecil, pero buhay ang pinag-uusapan dito. Nag-aalala lang naman ako sa kapatid mo. Nahalata naman ang tiyahin na naiinis na siya sa mga tinatanong nito. Alam ko naman ho yun. Okay naman na po si Celso, tiya. Huwag na ho kayong mag-alala. Sabay tumayo ito at umalis. Napailing na lamang ang kanyang tiyahin. Saan ang paanakin natin? Nakasalubong ni Cecil ang kaibigang midwife. Apakaingay mo naman dyan. Alam mo naman na bawal nagpapaanak sa bahay, di ba? Dagdag pa nito. Sinabayan siya ni Cecil na maglakad. Baka naman makaka-extra ako dyan Kailangan lang be. Pabulong din sabi ni Cecil sa kaibigan. Akala mo naman marunong ka magpaanak. Di turuan mo ako. Hoy, hindi basta-basta yun Kahit assistant mo lang. Alam mo namang assistant lang din ako, diba? Humarang si Cecil sa harapan ng kaibigan, paiyak na ito. Kahit tagalinis na lang. Tumitig naman ito sa kanya. Sige, babalitaan kita ha. Bakit pa kasi kailangan mo? Di ba may trabaho ka naman ngayon? Dire-diretso pa rin silang naglalakad. Wala nga Napayuko pa si Cecil. Kailangan ko ng mas malaking halaga. Bakit nga kasi? Kailangan maoperahan ni Celso sa lalong madaling panahon. Nangingilid ang mga luha ni Cecil. Napahinto sila sa paglalakad. Okay, ganito. Kapag kailangan namin ng ekstrang katulong, sasabihan kita kaagad, okay? Hinawakan ang kamay ni Cecil ng mahigpit. Sa ngayon, mauna na muna ako sa'yo kasi late na talaga ako. Diyan ka na muna ha. At huwag ka masyadong mag-iisip, Cecil. Magiging okay din ang lahat. At tuluyan na nagpaalam. Naiwan namang tulala sa kawalan si Cecil. How's everything with you, apo? Tanong sa kanyang apo ni Jericho. Isa ito sa pinakamayamang negosyante sa lugar nila. Nagmano ito sa kanyang lolo. All good, lolo. Sabay na upo at uminom ng kape. Gusto niyo daw po ako makausap?
Yes. About what then? Gusto ko na ng apo. Diretsong sagot ng matanda. Napasamid naman si Jericho. Apo? What do you mean, Lo? Parang gustong matawa naman ni Jericho dahil alam niya ang gustong ipahiwatig nito. You're not that young anymore, Apo. Lalong hindi ka na bata. Matanda na ako para mas maintindihan mo. Magsimula na magpaliwanag ang kanyang lolo. Seryoso po ba kayo sa gusto niyo, Lolo? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Jericho. You already have a lot of grandchildren from my cousins. And what's the difference if mabigyan ko man kayo ng apo? That's it. I have a lot of grandchildren from your other cousins. Other cousins and not yours. You're my own apo, from my own daughter. That's why I want a grandchild from you. As my pure, real blood. Paliwanag ng kanyang lolo. It would be more nice if you can give me a grandson. Sabay ngisi na matanda. And if I can't? Hindi naman po ganun kadaling hinihiling niyo, Lolo. Sinusubukan namang tumutol ni Jericho. Then, you won't get any cent from me. Seryoso mukha ng kanyang lolo. What the hell, Ma? Kausap ni Jericho ang kanyang ina. Alam mo naman na kapag ginusto ng lolo mo, kailangan talaga gagawin mo. Unless ayaw mo ng mana. Papa is dying. That's why masyado na siyang demanding sa mga gusto niya from us. Especially from you. Sabi ng mama ni Jericho. Including my own personal life? Look, Ma. It's about life. It's about a baby. At hindi basta-bastang pinag-uusapan dito. We're talking about my future's child. Hindi naman yun magic na bigla ko nalang isusulpot, ano? Naiinis si Jericho sa gustong mangyari ng kanyang lolo. Ano nga bang pinagpuputok ng butsi mo? Aanakan mo lang naman ng isang babae para may maipakita ka sa lolo mo. That's it. After that, pwede mo naman naiwan yung babae. Yung anak mo lang ang kailangan natin. Nakatitig lang si Jericho sa may bintana na wari may malalim na iniisip. Napansin naman ito kaagad ng kanyang ina. Don't tell me you're still picturing out having a perfect family. Well, it's okay to have thoughts about that, anak. Pero ang hindi maganda, nasa utak mo pa rin yung pinapangarap mong babae magmula pa noon. Of course not. Depensa naman agad ni Jericho. It's been 2 years, iho. If you're still with that girl, for sure, mas lalong masisira ang buhay mo. And you couldn't have all this. Pumunta sa likuran si Jericho at hinawakan siya sa balikat. Tinutukoy ng kanyang ina ang ex ni Jericho na hiniwalayan niya. Ayaw dito ng kanyang pamilya dahil mahirap lamang ito. Pero minahal niya ang dating nobya, ngunit pinangunahan siya ng takot na mawala ng mana at posisyon sa pamilya. Enough, Ma. Why don't you just help me find a way para makakita ng perfect surrogate mother for my own child para matapos na itong mga iniisip ko? Besides, gusto ko din mabigyan ng apo si Lolo bago pa man siya mawala. Iniba naman bigla ni Jericho ang usapan. Oh, kanina ka pa ba awas? Kakalabas lang ni Cecil sa banyo. Oo ate, hihina ako apakatagal mo naman sa banyo. Oo nga pala, kanina pa tumutunog ang cellphone mo. Sino daw yan? Abay malay ko ate. Hindi naman ako nangingialam ng mga natawag sa'yo. Pumasok na ng banyo si Celso. Napatawa naman si Cecil. Hello? Tinawagan balik ang numerong hindi nakaregister. Cecil! Ang kaibigang midwife palang tumatawag. Kailangan mo ng pera, hindi ba? Agad na tanong ng nasa kabilang linya. Oo, bakit? Paano ba yan? Hindi na magkanda o gaga sa gustong itanong si Cecil. Payag ka ba na magbuntis at magluwal ng bata? Diretsong tanong ng midwife. Natigilan naman si Cecil. Hello? Cecil, nandyan ka pa ba? Hello? Magkano naman daw ang bayad kung sakaling pumayag ako? Nanginginig pa ang boses ni Cecil dahil hindi basta-basta ang papasukin niyang desisyon. Aba,
Hindi naman basta-basta barya lang ang ibabayad sa'yo dito, Neng. Milyon ang pinag-uusapan nyo dito. At malaking tulong to para sa opera ni Celso. Natauhan naman si Cecil. Pag-iisipan ko ha. Hindi pa rin buo ang loob ni Cecil. At bigla niyang ibinaba ang tawag. Saglit pa lamang ay narinig niya ng biglang kalabog sa banyo. Dali-dali siyang nagpunta at nawindang sa kanyang nakita. Celso? Nakahandusay na sa sahig ng banyo ang kanyang kapatid at waring hirap na itong huminga. Tulong! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Nagsisisigaw na si Cecil. Maya-maya pa ay bigla namang dumating ang kanyang tiyahin at agad naman silang sinaklolohan. Sa ospital, Dok, kamusta na po ang pamangkin ko? Tanong ng tiyahin na siyang kumausap sa doktor dahil tulala pa rin si Cecil sa nangyari. Kailangan na pong maoperahan ng pamangkin ninyo sa lalong madaling panahon. Sobrang laki na po ng butas ng puso niya at maaring sa susunod na atake niya ay hindi na kayanin ang kanyang katawan. Sorry to say, pero kung hahayaan lang po natin ito, maaari niya po itong ikamatay. Excuse me. Umalis na rin agad ang doktor. Tumingin naman ang tiyahin kay Cecil. Pwede po ako lumapit sa munisipyo para makahingi ng tulong. Marami ako. Kayo na po munang bahala dito. Pinutol ni Cecil ang susunod na sasabihin ng kanyang tiyahin at agad ding umalis. Pagkalabas ng ospital ay kaagad naman siyang tumawag sa kaibigang midwife. Hello? Pumapayag na ako. Buo na ang desisyon ni Cecil. Sigurado ka bang dito yung address? Bakit kasi pa kondo-kondo pa yung boss mo? Pwede namang sa clinic na lang. Kasama ni Cecil ang kaibigang midwife. Huwag ka nang maraming tanong. Ang mahalaga, maooperahan ng kapatid mo. Pagkatapos nito, agad-agad silang magbabayad sa'yo. Nakarating na sila sa loob ng kondo at nakilala niya ang assistant ng taong pinagkuhanan ng sperm cell para iturok sa kanya. Doon ay maraming papel na pinirmahan siya. Tungkol ito sa mga agreements nila ng taong magbabayad sa kanya para sa batang ipagbubuntis niya. Matapos ang mahaba-habang pag-uusap at pag-i-explain, ganon din ang pag-check up sa kanya, ay naiturok na nga ang sperm cell kay Cecil. You have to take care of yourself, okay? Kailangan sundin mo lahat ng sinabi sa'yo ng OB mo. You just have to take care of that baby. And para maalagaan natin siya, to make sure na everything's okay with the baby, you also have to stay here for good. Explain pa sa kanya ng assistant. Dahil kasama na nga sa naturang agreement nila, ay wala naman ang ibang nagawa pa si Cecil kung hindi ang sumunod na lang. Iniwan na rin sila ng OB at ng assistant pagkatapos. Oh, so ano? Okay ka lang ba dito? Tanong sa kanya ng kaibigan. May choice pa ba ako? Natatawa na lang si Cecil sa pinasok niya. Wala pang 3 linggo ay nakaramdam na si Cecil ng senyales ng pagdadalang tao. Agad niya itong sinabi sa kanyang ubi at napag-alamang match ang kanilang binhi ng nasabing may-ari ng sperm cell. Nako, matutuwa sila sir dito. Kasama nilang assistant habang kumakain sila sa isang social na restaurant. Sino ba yung sir na sinasabi mo? Baka naman pwede kong malaman kung sino magiging tatay nitong dinadala ko. Tiningnan naman ito ng mata sa mata si Cecil ng kaibigang midwife. Don't you worry, Cecil. Makikilala mo rin sila. Tumingin sa cellphone niya ang assistant. See? They're planning to have meeting with you by tomorrow. May parang biglang kumunot sa dibdib ni Cecil. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. I'm so glad na mabilis tayo nakakuha ng surrogate mother for you, iho. At hindi lang yon. It's actually working. She's pregnant. Ngingisi-ngisi naman ang ina ni Jericho. Si Jericho ay tumingin na lamang. What? Hindi ka ba masaya? Nagtataka naman ang kanyang ina sa inaasal bigla ni Jericho. Oo nga, mabilis nga. Sana'y nakita ko naman or nakilala ko man lang yung babae. Malay pa natin kung anong background niya or mamaya itakbo niyang baby. Pagrereklamo ni Jericho. Relax, iho.
Bukas makikilala natin siya. We have an appointment with her. I can't, Ma. I have another appointment by tomorrow. Okay. Then I'll go on my own then. Yes, please. Sa ibang araw na lang ako, Ma. Humalik na ito sa ina at umalis. Si Madam na muna daw yung makikipagkita sa'yo, Cecil. Sabi ng assistant habang naghihintay sila sa kondo. Sige lang. Para hindi naman ako masyadong kabahan. Nakangiti pa rin si Cecil habang kakaibang kaba naman ang kanyang nararamdaman. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin maintindihan ng sarili kung bakit ganoon na lamang ang kaba niya sa tuwing pag-uusapan ang pakikipagkita niya sa mag-ina na magiging pamilya ng kanyang dinadala. Andiyan na daw si Madam sa baba. Susunduin ko lang, ha? Nagpaalam ang assistant kay Cecil para sunduin ang kanyang amo sa baba. What took you so long? Naiirita na tanong ng ina ni Jericho. Ito palang amo at ina ng lalaking pinagkuhanan ng sperm cell na itinuro kay Cecil. Iisa lamang pala ang mga tagpong ito para sa kanila. Sorry po, ma'am. Takot na takot naman na humingi ng paumanhin ng assistant ng kanyang amo. Mabilis silang nakarating sa kwarto kung nasaan si Cecil. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay parang binuhusan ng malamig na tubig sa katawan si Cecil. Ngayon ay nasa kanyang harapan ng ina ng kanyang kinasuklaman noon. Nanumbalik ang lahat ng kanyang galit at puot sa dibdib nito 2 taon na ang nakararaan. Sigurado ka ba na magugustuhan ako ng mama mo? Si Cecil habang hawak ang kamay ng nobyong si Jericho. Naglalakad sila papasok ng malaking mansyon dahil anak ng isang mayamang pamilya si Jericho. Akong bahala sa'yo, mahal, okay? Hinawakan sa pisngi si Cecil at hinalikan sa noo. Basta, kung ano man ang sabihin niya sa'yo, huwag kang iimik. Lalong-lalong huwag ka nang sasagot, ha? Pakiusap pa ng nobyo. Kung may masama siyang sabihin sa akin, bakit hindi ako iimik, mahal? Kontra naman ni Cecil. Please, mahal. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo ang sinasabi ko. Seryoso nakatitig sa mga mata. Tumango na lamang si Cecil. Sa hapagkainan. So, Iha, nagsimula na magtanong ang ina ni Jericho. Can you tell me something about yourself? Like, what kind of family you have and are you still studying? Parang tinutorture niyo naman si Cecil yan, ma. Pagbibiro pa ni Jericho. Diba nasabi ko naman na sa inyo all the things about her? What kind of lies are you trying to teach my son? Diretsong nagtanong pa ng ina nito. Napatitig naman si Cecil sa ina ni Jericho. Waring nagtataka sa mga sinasabi nito. Maya-maya pa ay inihagi sa kanyang isang envelope. Ma! Tatayo na sana si Jericho pero pinigilan siya ni Cecil. Tiningnan niya ang envelope na inihagi sa kanya ng ina ni Jericho. Hindi na siya nagulat pa sa mga nakita dahil ito ang background ng kanyang pamilya. Ano po bang masama dito? Nakangiti pa siyang nagtanong. Hinigpitan bigla ni Jericho ang hawak sa kanyang kamay at tumitig sa kanya. Mga titig na wari nag-uusap. You're asking me what's wrong with those details about you? Mataray na nagsalita ang ina ni Jericho. Well, you as a gold digger entering my family. Nataas na ito ng boses. I really believe, my son, na pareho kayo ng school na pinapasukan. And you do both have the same course. My son lied to me because of you. He told me also that you're from a wealthy family and have a lot of businesses. He did that to convince me na tanggapin kita as his girlfriend. But I'm smart. Syempre pinacheck ko ang background mo. And because I want an assurance, Jericho is only my son. At hindi ko hahayaan na kung kanino lang siya magkagusto at mapunta. Not even with you. Nagkukumusta sa galit ang mga kamay ni Cecil. Sinubukan naman siyang pakalmahin ni Jericho ngunit sumabog na ito. Ang sakit niyo naman magsalita. Una po sa lahat, hindi ko po tinuruan na magsinungaling sa inyo ang anak ninyo. Nagulat si Jericho sa ginagawang pagsagot ni Cecil. Pinipisil niya ang kamay nito ng bahagya para tumigil na sa pagsasalita.
Ngunit parang walang nararamdaman ang kanyang nobya. Nakangisi naman ang ina ni Jericho na wari ng aasar. Wala naman ho akong dapat na itago sa inyo. Hindi niyo ho ako kailangang maliitin para ipamukha sa akin na mahirap lang ako. Kung nagsinungaling man ho sa inyo si Jericho, iyon ay dahil mahal ho ako ng anak ninyo. At mahal ko rin po siya. At wala ho akong pakialam kung ayaw niyo man ho sa akin. Ang importante po sa akin ay mahal namin ng isa't isa. Pumalakpak naman ang ina ni Jericho. Are you sure about that? Nagtataka si Cecil sa itinanong ng ina ni Jericho. Tumingin siya sa nobyo. Sabihin mo sa kanya, mahal. Walang kahit na anong bagay ang pwedeng magpahiwalay sa atin. Nangingilid na mga luha ni Cecil. Nakayuko na lamang si Jericho at nakabitaw na sa kanyang kamay. Mahal? Sinubukan niya itong kausapin. Jericho. Ngumit lumingon lamang sa kawalan si Jericho. Pinigilan ni Cecil na umiyak. Huminga ng malalim at nagpaalam. Maya-maya pa ay tumayo si Jericho at sinundan si Cecil. Jericho! Tawag siya ng kanyang ina. Lumingon si Jericho. You know the right thing to do. Seryosong mukha ng kanyang ina. Walang imik na dumiretso si Jericho upang sundan ang nobya. Naabutan niya itong umiiyak sa labas ng kanilang malaking gate. Cecil! Luminga si Cecil at tuloy-tuloy pa rin ang pag-iyak. Lumapit si Jericho at pinunasan ang kanyang mga luha. Pinigilan ni Cecil ang ginagawa ng binata. Umatras. Hindi mo na kailangan gawin yan. Tuloy-tuloy pa rin ang pagluha. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Kung babalutin mo lamang ng kasinungalingan. I told you earlier not to speak. Bakit? Tumaas na rin ang boses ni Cecil. Para hindi ko mapagtanggol ang sarili ko? Para hayaan lang ang mama mo na maliitin ako at pagsabihin ng masasakit? At bakit kailangan mong itago yung totoong ako, Jericho? Kinakahiya mo ba ako? Akala ko ba mahal mo ako? Ang tanga-tanga ko? Humahagulhol si Cecil. I'm so sorry, Cecil. Sinubukan siyang suyuin ni Jericho. Huwag mo ako hawakan! Galit na galit si Cecil. Itinaas ni Jericho ang kanyang mga kamay. I guess Mama is right. Hindi tayo para sa isa't isa. Umatras na rin ito pabalik sa loob ng mansyon. Goodbye, Cecil. At tuluyan na nagpaalam. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang buhay ni Cecil ng araw na yon. Biglang bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Nagtiwala siya sa isang pagmamahal na inakala niyang tunay hanggang dulo. Ngunit balat kayo lamang pala. Nakatulala siya sa gitna ng kawalan habang umiiyak. Bigla siyang natauhan ng biglang pak! Isang hagupit na sampal mula sa ina ni Jericho ang lumapat sa mukha ni Cecil. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapatula sa nangyari. Inawat naman agad ng assistant ang kanyang amo. You wicked witch! Hindi ka pa rin ba nakamove on sa anak ko? You're so desperate! Hahatakin pa sana ang buhok ni Cecil ngunit naawat agad ang midwife na kaibigan ni Cecil. Ma'am, tama na po. Buntis po ang kaibigan ko. Baka po nakakalimutan ninyo. Binalingan nito ang midwife. Get the hell out of my way. And the hell I care about that baby. You planned all of this, right, Cecil? Nagulat ang assistant at ang midwife dahil kilala ito ng kanilang amo. Hindi po ninyo alam ang pinagdadaanan ko ngayon. Nakahawak sa pisngi dahil sa lakas ng sampal nito. Kaya ba sobrang desperada mo na bumalik sa anak ko? And you knew about this damn surrogate mother thingy? Kumalma na ito at naupo. Binigyan naman siya ng tubig ng kanyang assistant. Ma'am, excuse me po pero sisingit lang po ako ha. Ang totoo po niyan ay wala po talagang alam si Miss Cecil kung sino po ang pinagkuhanan ng sperm na itinurok po sa kanya. At lalong hindi niya rin po alam na kayo po ang kamit niya today. Dahan-dahan na nagpaliwanag ang assistant dahil sa takot na mapagbuntungan. Tumingin pa rin na masama ang ina ni Jericho kay Cecil. You want money, right? Nakataas ang kilay na tinanong ng dalaga. Nakatitig lang si Cecil. Sorry, madam. Ako po ang kumuha kay Cecil para maging surrogate mother.
At yes po, kailangan niya ng pera. Kaya po siya pumayag na tanggapin po yung alok ko. Kailangan po kasing maoperahan ng kapatid niya. Pero promise po, wala po talaga kaming kaide-ideya kung sinong pagkukuhanan ng sperm na itunurok sa kanya. Nagpaliwanag na rin ng midwife. Again, I don't care. Matigas pa rin ang ina ni Jericho. Tell me how much you need. Nakatitig ito kay Cecil habang nagtatanong. I'll pay you with the amount of the expenses na magagamit ng kapatid mo sa hospital. Pero, natigilan si Cecil dahil may panibago na namang kondisyon ng ina ni Jericho. You have to let go of the baby. Nanlaki naman ang mga mata ng assistant at midwife, lalo na si Cecil. Oh, come on. I don't need to explain anything to you, do I? Halos ayaw nga kitang kausap o kaharap. I just want to end this. Alisin mo ang batang yan sa sinapupunan mo. O ang kapatid mong mawawala sa buhay mo. Nagmarka ang mga sinabi na ito ng ina ni Jericho. Ayaw sana niyang pumayag ngunit mas lalong hindi niya naman kakayanin na mawala ng kapatid. Biglang tumunog ang kanyang telepono at nakita ang pangalan ng kanyang tiyahin na tumatawag. Alam na alam niyang emergency na naman ito at kailangan nang maoperahan ng kanyang kapatid. Sa puntong yon, napatingin din ang ina ni Jericho sa kanya. Mata sa mata. Tumaas ang kilay. Nagbuntong hininga si Cecil at tumugot ang lakas ng loob na sumagot. Sige ho, sabihin niyo po kung kailan. I'm sorry, Cecil. Hindi ko alam na ex mo pala si Sir Jericho. If only I knew, hindi na siguro natin to tinuloy. Hindi ka sana masasaktan ng ganyan. Naaawa ang assistant kay Cecil. Ako nga din eh. Kung alam ko lang na ex mo pala yung client namin, hindi na siguro kita pinilit. Humigi din ang paumanhin ng kaibigan niyang midwife. Okay lang yun. Pera naman ang kailangan ko dito. Hindi naman ako lugi at babayaran pa rin naman niya ako. Worth it yung sampal. Biro pa ni Cecil. Papayag ka ba talaga na ipa-abort yung baby mo? Tanong sa kanya ng assistant. Bigla namang napatahimik si Cecil. Hindi niya alam ang kanyang isasagot. Ano naman ang magagawa ko? Naiiyak siyang natatawa. Isa pa, ayoko magkaanak sa mokong na yun, ano? Sabay punas pa sa luha niya. Napaawa naman sa kanya ang dalawang kasama. So, what's the score, ma? Humalik sa ina dahil dinalaw siya nito sa kanyang office. Nothing special actually. Sagot nito habang nagkukutkot ng kanyang mahahabang kuko. What do you mean? I thought you have a meeting with the woman yesterday. Nagtataka naman si Jericho sa mga sagutan ng kanyang ina. I'm sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo, iho. Biglang nalungkot ang boses nito. She lost your baby. Maiyak-iyak pa ang ina niya ngunit halata na pinipilit lang nitong maging epektado sa nangyayari. Seriously? Hindi niya alam pero parang may kung anong kurot ang naramdaman ni Jericho. Parang nasaktan siya. Napatulala na lamang siya sa kanyang lamesa. Hinawakan naman ng kanyang ina ang kanyang kamay. I'm so sorry about that, anak. Dagdag pa nito. Can I meet that woman at least? Biglang suwestyon naman ni Jericho. Biglang nagulantang naman ang kanyang ina. Para saan pa? Nahalata naman ito ni Jericho. Parang may kakaiba sa ikinikilos ng kanyang ina. I mean, you can't do that anymore. Kasi bumalik na rin naman siya kahapon ng Visayas. Palusot pa nito. Visayas? Yeah, haven't I told you na from Visayas yung nakuha nating surrogate mother? Hindi naman nasagot si Jericho dahil may kakaiba talaga sa mga sinasabi at ikinikilos ng kanyang ina. Enough about that. The important thing here is, nakahanap na ako agad ng another perfect surrogate mother for your baby. And this time, me myself, did all of it. Abot hanggang tenga ang ngiti ng kanyang ina. Napapailing naman bigla si Jericho dahil hindi niya na alam ang kanyang isasagot. Maya-maya pa ay may biglang tumawag sa kanyang ina. Oh, excuse me for a while, anak, ha? Hello? Sabay lumabas na ito ng opisina ni Jericho.
Parang may parte ng kanyang katauhan na nagsasabing sundan niya ang kanyang ina. Bukod sa may kakaiba sa mga ikinikilos nito, ay hindi siya kumbinsido sa mga sinasabi nito. Kaya walang ano-ano ay palihim niyang sinundan ang kanyang ina. Una ay pumasok ito sa sarili nitong opisina. 5 minuto bago ito ulit lumabas. At saka pumasok si Jericho sa loob ng opisina ng kanyang ina dahil may access naman siya dito. Sinubukan niyang buksan ang PC nito. Marahil sa sobrang abala sa kausap ay hindi na ito na-lock ang kanyang computer. Bumungad agad sa monitor ang isang email para sa kanyang ina. Nakalahad dito ang isang schedule ng abortion at detalyado kung saan ito gagawin. Pribado ang mensaheng ito kaya alam ni Jericho ang kanyang ina ang may pakana nito. Ngunit bakit? Bakit abortion? At sino? Mga tanong na naglalaro sa utak ni Jericho habang binabaybay niya ang daan papunta sa address na nabasa niya sa email ng kanyang ina. Nakita niya agad doon ang sasakyan nito, kaya agad siyang umakyat. Natuntun niya ang room number na pinuntahan ng kanyang ina. Pagpasok niya doon ay naroon ang kanyang assistant. Sir? Nagulat naman ito sa biglang pagdating niya. Tinignan nito ng masama ni Jericho. Hinahanap niya ang kanyang ina. Where is she? Gigil na tanong nito. Nanginginig namang itinuro ng assistant niya ang isang maliit na pinto. Kumatok si Jericho. Walang nasagot. Kumatok siyang muli. At dahil walang sumasagot ay tinadyakan niya ng malakas ang pinto. Nagulat ang mga taong nasa loob ng kwartong yon. Natimbuwang siya sa nakita. Sisimulan pa lamang ang nasabing abortion. At mas pinanlakihan siya ng mata nang makitang ang pinakaunang babaeng minahal niya noon ang nakasalang doon. Remember that you're the very first girl na minahal ko. Ikaw din ang huli kong mamahalin, kahit na anong mangyari. Niyakap ng mahigpit si Cecil. Biglang nag-flashback sa isipan ni Jericho. What the? Nanlalaki mga mata ni Jericho at wari nag-aapoy ito sa galit. Jericho, let me explain, iho. Natataranta naman ang kanyang ina. Ganon din ang doktor na mag-a-abort sana kay Cecil kaya napalabas ito dahil maaari siyang makulong. Natigilan naman si Cecil dahil gulong-gulo na siya sa nangyayari. Hindi niya rin maintindihan ang nararamdaman dahil nasa harapan niya ngayon ang taong minamahal niya. 2 taon na nakararaan. Nagulat na lamang siya sa mga sumunod pang ginawa ni Jericho. Bigla siyang binuhat ang dating nobyo at isinakay sa wheelchair. Sabay silang lumabas. What are you doing? Nagalit naman ang kanyang ina. Ngunit pawang walang naririnig si Jericho at dire-diretsong lumabas ang kwartong yon. Galit na galit ang kanyang ina. Isinakay ni Jericho si Cecil sa kanyang sasakyan at bigla ang kinabahan si Cecil. Napayuko na lamang siya. Bigla namang sinuntok ni Jericho ang manibela. Sambit pa nito. Natatakot si Cecil kaya sinubukan niyang lumabas ng sasakyan ngunit nakalock ang pinto nito. Where the hell are you going? Sarkastikong tanong ni Jericho. Buksan mo nga to! Nagtaray na si Cecil. Napangisi naman si Jericho. Of all the girls, bakit ikaw pa? Sabay humampas naman siya sa manibela niya. Kung magagaganin ka lang naman dyan, pwede ba hayaan mo na ako na makalabas ng kotse mo? Wow! Ikaw pa tong matapang ha? Ikaw pa tong nagtataray? Napangisi pa rin si Jericho sa inaasal ni Cecil. Anong gusto mo? Matuwa ako sa mga ginagawa mo dyan. Humampas ka ng humampas sa manibela mo. Ganyan ka ba kasama? Biglang naiba ang timpla ni Jericho. Huwag kang parang concern dyan. Tinaasan naman siya ni Cecil ng kilay sabay naghalukip-kip ng braso. It's my child. Nagulat si Cecil sa sinabi ni Jericho. And of course I care. Even it's for God's sake na ikaw ang surrogate mother. Humampas na naman ito sa manibela. Natigilan naman si Cecil at sinubukan na intindihin na lamang ang nararamdaman ng dating nobyo. May pinupunto rin kasi ito. Maging siya'y tutol naman sa gagawing abortion pero wala talaga siyang ibang choice. Kailangan ko lang talaga ng malaking pera. Naipit ako. Pagpapaliwanag naman ni Cecil habang nakayuko. Natauhan naman si Jericho at bahagyan na ring humupa ang galit.
Tinitigan niya si Cecil habang nakayuko ito. Para saan? Mahinahon na tanong nito. Tumunghay naman si Cecil at umiwas naman ng tingin si Jericho. Nasa ospital ang kapatid ko. Kailangan siyang maoperahan. Naawa naman si Jericho. And how about being the surrogate mother of my baby? Paano mo nalaman na? Maniwala ka man o sa hindi, wala akong alam na ikaw ang nagpapanggap na surrogate mother, okay? Umira pa si Cecil sabay tingin sa may labas ng bintana. At kung alam ko naman, hindi na ako tutuloy. Pabulong pang sambit ni Cecil. What? Narinig ito ni Jericho ngunit nagkunwari na lamang siyang wala siyang narinig. At inirapan din ni Cecil. Where is your brother then? Napatingin naman si Cecil sa kanya. Bingi ka ba? Naiinis na naman si Jericho. Sa PGH lang. Natataranta naman ang sagot ni Cecil. If it's okay with you, we can transfer your brother to a private hospital and find the best doctor for him. Nagsasalita si Jericho habang nagmamaneho. Napatitig naman si Cecil dahil sobra siyang natutuwa sa kanyang narinig. Eto na. Makatotohanan na ito at hindi niya na kailangang isakripisyo ang pagpapalaglag para lang maoperahan ang kanyang kapatid. Nangingilid ang mga luha ni Cecil sa tuwa. Nakarating na sila sa ospital. Oh, saan ka ba nanggaling? Tanong ng tiyahin niya sabay tingin kay Jericho. Hinikit ito si Cecil sa gilid. Bakit kasama mo yan? Sabi ko naman sa'yo pwede naman tayong humingi ng tulong sa barangay at sa munisipyo eh. Tumingin pa ito ulit kay Jericho. Sabi mo hindi mo na yan babalikan. Dagdag pa nito. Tiya? Kinurot niya ito sa tagiliran. Mamaya ko na ho ipapaliwanag. Inilipat na sa isang pribadong ospital si Celso at matagumpay naman na naoperahan. Magagaling na mga doktor ang nag-alaga dito. Oh, kamusta ng pakiramdam mo? Gising na si Celso 2 araw pagkatapos ng operasyon. Okay naman na ate. Sobrang gaan ang pakiramdam ko. Masakit pa nga lang yung opera ko kaya bawal pang magkikikilos. Malumanay naman ang sagot ni Celso. Oo, tama ka. Kaya wag ka munang magkikilos. Dapat makinig ka sa sasabihin ng doktor, ha? Humawak naman si Celso sa kamay ni Cecil. Salamat ate ha. Nakangiti ito sa kanyang ate. Mag-thank you ka din sa kanya. Bigla namang pumasok si Jericho. Kuya Jericho? Nagulat si Celso. Hinawakan siya sa ulo nito. Ang laki mo na. Magpagaling ka, okay? Nakangiting bati ni Jericho. Opo kuya. Salamat po ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako ma-ooperahan. Hindi na po mahihirapan si Ate Cecil na maghanap ng pera. Baka sa mukha ni Celso ang walang katumbas na kaligayahan. Ngumiti naman si Jericho kay Celso. Sabay na lumabas ng kwarto sina Cecil at Jericho nang makatulog na si Celso. Jericho? Lumingon naman si Jericho sa dating nobya. Salamat nga pala. Nahihiya pa si Cecil na tumingin ng diretsyo kay Jericho. Ayaw na sana niya itong makita pa ngunit tadhana na mismo ang naglapit muli sa kanilang dalawa. At sa pagkakataong ito, buhay ng kapatid niya ang naging usapan. Laking pasalamat niya dahil hindi nagdalawang isip si Jericho na tumulong sa kanya. Huminto si Jericho sa paglalakad at lumapit sa kanya. Look, Cecil. I did help you because I need you to return me a favor. Seryoso ang mukha ni Jericho. Biglang nasira naman ang mukha ni Cecil. Ano naman yan? Don't tell me you forgot about it already. Tumingin ito sa tiyan ni Cecil. Napahawak naman si Cecil sa kanyang tiyan dahil naka-crop top pa ito. Sa dami ng mga nangyari sa nakaraang araw, kasama ng malakas na sampal na kanyang inabot mula sa ina ni Jericho, ay nawala na sa isip ni Cecil na nagdadalang tao siya. Dinadala niya ang anak ng kanyang dating nobyo na ngayon ay nasa kanyang harapan. Sorry, nawala sa isip ko. Luminga si Cecil sa ibang dako upang umiwas sana ng mga mata ni Jericho. Tumalikod na muli si Jericho at nagsimula ng lumakad. Saglit pa ay tumigil ito ulit. Magpaalam ka na sa kanila.
You will be gone for a year. Ang huling sinabi ni Jericho at tuluyan ng lumakad palayo. Natigilan naman si Cecil dahil matagal-tagal ding panahon siyang mawawala at hindi alam kung paanong ipapaliwanag sa kapatid at tiyahin kung saan siya pupunta. Hindi niya rin alam kung dapat niya bang sabihin sa mga ito na nagdadalang tao siya bilang kapalit ng pagpapa-opera ni Celso. Is everything okay here? Ang assistant ni Jericho. Oo, basta maraming pagkain, okay naman ako. Nagbiro pa si Cecil. Natawa naman ang assistant. Ano ka ba, hindi ka naman pababayaan ni Sir Jericho dito. Mabait naman yun eh. Si Madam na lang talagang hindi. Uy, baka marinig ka naman ni Jericho. Natatawa din naman si Cecil. Wala naman siya dito, bukas pa siya pupunta. Parang nakaramdam naman ng excitement si Cecil ngunit hindi na lamang niya pinansin iyon. Ano palang sinabi mo sa family mo? Biglang tanong naman sa kanya ng assistant. Ayun, nagdahilan na lang ako na pumasok akong kasambahay. Naniwala naman sila. Kasambahay na buntis. Biro pa muli nito. Kinabukasan ay maagang nagising si Cecil dahil sa kanyang pagsusuka. Biglang tumunog ang doorbell. Naaalala niyang dadalaw pala sa kanya si Jericho. Inayos niya ang kanyang sarili. Pagbukas ng pinto ay ibang mukha ang bumungad sa kanya. Well. How does it feel to stay here and doing nothing but just to lie down? Ang bruhang nanay pala ni Jericho ang dumating. Napaatras naman si Cecil. Magandang umaga po. Bumati pa rin si Cecil kahit binabastas na siya nito. There is nothing good in the morning. Inirapan pa siya. Dumiretso ito sa may kusina at nagbukas ng refrigerator. Wow! Napakakapal din naman talaga ng mukha mo. Talagang puno ang ref mo samantalang mag-isa ka lang dito. Mauubos mo ba lahat ng to? Or should I say, dadalhin mo lang din naman to sa kapatid mo? Nakangisi ito habang nagsasalita na wari ng aasar. Nagpantig naman ang mga tenga ni Cecil sa narinig. Dahil kapatid niya ang binabanggit ng ina ni Jericho. Tinabig niya ito at inilabas ang lahat ng laman ng refrigerator. Nagulat naman ang ina ni Jericho sa biglang asal ni Cecil. Oh, ayan. Ayan pa. Ayan. Eto pa. Saksak niyo sa baga ninyo. Hindi pa nakontento ay ipinatong ang ibang mga pagkain sa ina ni Jericho. Kulang na lang ay isalpak sa bibig nito ang lahat ng stocks na inilabas sa refrigerator. Ah! Napahiyaw ang ina ni Jericho dahil sa sobrang lamig ng mga pagkain na halos ihagis na sa kanya ng galit na si Cecil. Boba ka ba? Hindi nagpatalo ito at hinatak ang buhok ni Cecil. Come here and I'll teach you some lesson. Kinaladkad nito si Cecil papunta sa banyo. Isinubsob nito si Cecil sa lababo at binuksan ang gripo para lumabas ang mukha nito. Ayan! Ayan ang bagay sa'yo para matauhan ka. Ako pa talagang kinalaban mo ha? How dare you? Galit na galit ang ina ni Jericho. Maya-maya pa. Ma! Biglang dumating si Jericho. Inawat niya ang mama niya. Stop it! Hinatak palayo ang kanyang ina at kinuha si Cecil na akala mo'y basang sisiw na. Galit na galit din ang mga titig nito. What the hell is wrong with you, ma? Sinigawan niya ang kanyang ina. Sinisigawan mo ba ako? Galit na galit lalo ang kanyang ina. Why don't you ask her? Why I did that? Dinuro si Cecil. Tiningnan naman niya si Cecil. Change your clothes. Hinila niya palabas ang kanyang ina. Pagkalabas ng kwarto ay nagpupumiglas naman ito. Are you kidding me? Mas kinakampihan mo pa yung ambisyosang babaeng yon? I'm your mother. Napapahawak naman sa ulo niya si Jericho at napahilamos sa mukha. Listen to me, ma. Control yourself, okay? You have to trust me on this. And I'm sorry, okay? Whatever she's doing, whatever you feel whenever you see her, please, ma. Just be nice. Nice? Nanlaki lalo ang mga mata ng ina niya. Better kill me, Jericho. I really don't like this bullshit plan, but you still pursue it. And now you're telling me to be nice with that damn gold digger?
Hindi nagpapaawat sa masasakit na salita ang ina ni Jericho. Rinig na rinig rin ni Cecil ang mga sinasabi nito. Sobra siyang nasasaktan na akala mo'y paulit-ulit siyang sinasaksak. Sa sobrang sakit ng mga sinasabi nito ay wala siyang magawa kundi ang umiyak. Lalo pa nang narinig niya ang sinabi ni Jericho. Tell me honestly, do you still like her? Diretsong tanong naman ng ina nito. Of course not. I'm just doing this dahil sa bata, nothing else. After her pregnancy and the baby's out, she's done. That's it. Confident si Jericho sa mga binitawang mga salita. Sumabog naman ang puso ni Cecil. Nag-assume pa rin kasi siya na may nararamdaman pa rin sa kanya kahit papaano ang dating nobyo. Ngunit katulad ng dati, wala pa rin itong pagbabago. Takot sa kanyang ina at walang kayang gawin kung hindi ang sundin ang mga gusto nito. Inihatid na ni Jericho ang kanyang mama. Pagbalik ng kwarto ay naabutang nag-iempake si Cecil. What is this? Ngunit hindi nagsalita si Cecil, bagkus ay dire-diretso sa ginagawa. Hinagis ni Jericho ang mga damit ni Cecil. Piko na ako sa'yo. Tinignan lang siya ni Cecil at sinimot ang kanyang mga damit. Lalong nagalit si Jericho at hinagis ang lahat ng mga damit ni Cecil sa labas ng balkonahe ng kondo. Sinubukan namang habulin ni Cecil ngunit mabilis itong naihagis ni Jericho. Nanggigigil sa galit si Cecil, binalikan niya si Jericho. Walang ano-ano'y sinugod niya ito at sinampal ng malakas. Nagulat naman si Jericho dahil napakabilis ng kamay ni Cecil. Matagal ko nang dapat ginawa sa iyo yan. Para matauhan ka, Mama's boy. Tumaas ang boses ni Cecil. Hindi sa sampal na windang si Jericho, kundi sa sinabi ng dating nobya. What did you just say? Papalapit siya kay Cecil. Alam ni Cecil na nabigla lang din siya sa kanyang nasabi. Kaya nakaramdam siya ng takot nang papalapit na si Jericho sa kanya. Alam niyang naiinis ang binata sa kanyang binitawang salita. Papalapit ang binata habang umaatras naman si Cecil. Hanggang nasadsad na siya sa may balkonahe. Napalunok siya ng malalim. Ulitin mo ang sinabi mo? Tumaas ang boses ni Jericho at labis na itong pinag-alala ni Cecil sa takot na baka maitulak siya ni Jericho sa kinatatayuan niya. Nagulat siya dahil bigla siyang hinalikan ni Jericho. Ngunit kakaibang halik ito. Mapusok, may galit. Halik na nanunumbat. Halik na may lamat ng nakaraan. Isang nakaraan ng nangungulilang puso. Nagpupumiglas pa si Cecil. Hawak ni Jericho ang kanyang muka. Nanggigigil ito. This is what you want, right? At patuloy pa siyang hinahalikan ni Jericho. Ngunit halik na wala siyang maramdaman. Nagkaroon siya ng pagkakataong maitulak ito. At sinampal muli. Tatakbo na sana siya ngunit mabilis siyang nahatak ni Jericho. Di ba sabi mo yung mama's boy ako? Bakit ang arte mo? Gusto mo akong saktan? Kinuha ang kanang kamay ni Cecil at sinampal sa pisngi niya. Sige, saktan mo ako. Sampalin mo ako. Sinasampal pa rin ang kamay ni Cecil sa kanyang sarili. Bigla na lang napahagulgol si Cecil. Pinaghampas niya si Jericho sa dibdib nito. Oo, gustong-gusto kitang saktan. Nag-iiyak na siya. Gustong-gusto kitang saktan ng pisikal para lang maramdaman mo ang sakit ng bigat ng nararamdaman ko. Pero ibang pisikal na nararamdaman ng puso ko. Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Palakas na ng palakas ang mga hampas ni Cecil sa dibdib ni Jericho. Kaya inawat na ito ng binata. Masama pa pala ako sa lagay na to. Baka nakakalimutan mo ang ginawa ko para sa kapatid mo, Cecil. Sumeryoso mukha nito. Wala akong nalilimutan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Simula pa noong una. At ipapaalala ko rin sa'yo. Kaya ka tumulong dahil may kailangan ka. What else then? Nakangisi na naman ito sa dalaga. Ano bang mga dinadrama mo, Cecil? Bakit kailangan mo mag-inerte ng ganito? Ikaw ngang unang umaway kay mama kanina. Ikaw pa tong nagagalit ngayon? Gusto sana ni Cecil na ipagtanggol ang kanyang sarili sa maling sumbong ng ina ni Jericho.
Gusto niya magsalita ngunit parang bigla siyang napipi at mas pinili na lamang manahimik. Sa kabilang banda naman, tama naman si Jericho. Ano pa nga bang inaarte niya? Nang pareho na huminahon ay sinubukan na muling kausapin ni Jericho si Cecil. Cecil, look. I am doing this dahil pinagbubuntis mong magiging baby ko. Nothing else. Nothing more. I am trying to be nice with you. And I am being honest. Alam ko yung pagkakamali ko sa'yo noon. Pero wag na muna sana nating ihalo dito. Subukan mo munang i-let go para magkaroon ka ng peace of mind. Alam mo namang bawal kang ma-stress, right? Madali sa'yong sabihin na let go. Move on. Oo naman, naka-move on na ako. Siguro kasi naiinis lang ako sa part na sa ganitong sitwasyon pa tayo magkikita at magkakasama ulit. Ano pa nga ba magagawa ko? Andito na to. At huwag ka mag-alala. Tama ka naman sa mga sinabi mo. Bata lang. At hanggang doon lang. Simula ngayon na wala na akong sasabihin at isusumbat. Pero may isa lang sana akong hiling. Tumingin sa kanya ng seryoso si Jericho. Tigilan na sana ako ng nanay mo. Don't worry, I already talked to her earlier. At may isa pa. Ano pa? Baka gusto mong kunin yung mga damit kong inihagis mo sa labas. Sabay irap nito kay Jericho. Bigla namang natawa si Jericho. Bakit tayo andito sa mall? Nagpunta si Cecil at Jericho sa mall. Sa corner ng mga damit pang baby siya dinala ng binata. Ang cute kaya, habang pumipili pa ng damit. Bakit ka pumili ng mga pandalaki? Sure ka ba na baby boy to? Pumusta ka pa? Kitang-kita ang mga ngiti sa labi ni Jericho. Napangiti na lamang din si Cecil at hinayaan ang binata na pumili ng mga damit. Natutuwa naman si Cecil sa ipinapakitang pag-aalaga ni Jericho sa kanyang baby. Ayun nga lang, tulad ng napag-usapan, para sa bata lang, hanggang doon lang. Minsan hindi niya rin maiwasan na hindi isipin na kung tunay nga silang pamilya ay siya ng pinakamasayang tao sa buong mundo. Ngunit napakalabong mangyari pa noon at hindi kailanman mangyayari. Nasa meeting si Jericho nang biglang nag-chat si Cecil. Gusto ko ng siomay. Napatikim naman si Jericho. Excuse me for a while? Lumabas siya ng conference room at tinawagan si Cecil. Hello? Hey, Cecil. I'm sorry, okay? But I can't buy siomai for you tonight. I've got a lot of work to do and meetings too. But I can book a Grab naman to order siomai or anything you like. How about that? Hindi na lang nagsalita si Cecil. Gets na ito ni Jericho. Napakamot siya sa batok. Is that okay, Cecil? Hello? Hindi pa rin ito nagsasalita. Shoot! May kumatok sa pinto ng kondo kung saan nagsistay si Cecil. Sobrang saya niya nang buksan ang pinto. Here! Si Jericho na may dalang dalawang supot na puro siomai ang laman. Thank you! Tuwang-tuwa naman si Cecil na akala mo'y bata. Are you happy now? I need to go. Bigla namang umiyak si Cecil pagkasubo ng isang pirasong siomai. O bakit? Naiinis si Jericho. Sobrang sarap kasi nung sauce niya. Naiiyak pa rin si Cecil. Oh my God, you're unbelievable. Okay, I need to go now. Nagpaalam na si Jericho. Is that even for real? Like Doc, simple things. Then she'll suddenly cry. Hindi ko lang mabigay yung gusto niya, she will start her tantrums. I don't think it's fair for me. Natawa lang ang OB kay Jericho. She's at the stage of her worst morning sickness attacks, including dito yung mga tantrums niya. Vomiting, no appetite, and that's all normal. Nakangiti naman ng doktora habang nagpapaliwanag kay Jericho. Natatawa naman si Cecil sa mga isinusumbong ni Jericho. Maging siya hindi maintindihan ang kanyang mga nararamdaman. Akala niya sa sarili niya na nag-iinerte lamang siya. Ganito nga talaga kapag nagdadalang tao. Dumaan pa ang linggo at buwan. Naging mas responsableng ama si Jericho. Hindi ito nagkulang sa lahat ng pangangailangan ni Cecil. Palagi niyang sinasamahan si Cecil na magpa-check up
Bakit hindi ka na masyadong umaattend ng mga meeting? Nakataas naman ang kilay ng kanyang ina. Ilang meeting nang pinuntahan ko pero you're not there. Nagkataon lang, ma. Tipid namang sagot ni Jericho habang nagsi-cellphone. Kachat niya pala si Cecil. Anong gusto mong pasalubong? From Jericho. Parang gusto ko ng McDonald's? From Cecil. Napapangiti naman si Jericho habang kachat si Cecil. Hindi niya na napansin ang mga sinasabi ng kanyang ina. Jericho, are you listening to me? Yes, ma. Nakangiti namang sagot ang binata. Dahil sa totoo lang ay wala naman talaga siyang naiintindihan. I have to go now. Humalik sa ina at agad na umalis. What? But I was just asking you to take me out for lunch. Akala ko ba naiintindihan mo sinabi ko? Parang hanging nawala agad si Jericho. Umusok na naman ang ilong ng mama niya dahil alam na alam niya kung bakit nagmamadali ito. Wow! Abot hanggang tengang ngiti ni Cecil sa pasalubong ni Jericho. Grabe, ganyan pala talaga kapag buntis. Pagkain lang happiness ninyo. Nakatitig na nakatingin kay Cecil habang kumakain nito. Nilantakan niya ang burger. Oh, kumain ka na. Iniabot kay Jericho ang burger, nagsasalita habang punong-puno at buwal-buwal pa ang bibig nito. No thanks, baka kulang pa sa'yo yan. Ngiting pang asar pa ni Jericho. Agad namang isinilid ni Cecil ang burger sa supot. Di wag. Buti naman alam mo na kulang pa talaga sa akin to. Sabay kagat ng burger. Bah, parang ginugutom kita. Grabe ka kung kumain, nakala mo 1 week kang hindi nakakain na. Napapailing na lang si Jericho. Alam mo naman na 2 kaming kumakain, diba? Akala mo batang aagawan si Cecil kung kumain at magsalita. Natatawa naman si Jericho sa kanya. Oh, ano naman na nakakatawa? Umirap pa. Nawala ng hugis ang katawan mo. Hindi na napigilan ni Jericho ang matawa. Halos sumakit ang tiyan nito kakatawa. Binitawan ni Cecil ang kinakain at pumunta ng salamin. Tinitigan ang sarili. Akmang iiyak na dahil lumungkot ang emosyon ng mukha nito. Napatigil naman si Jericho. Maya-maya pa ay nagsalita si Cecil. Maganda pa rin naman ako Sabay ngiti na nakakaloko. Inirapan siya ni Jericho. Oh, paano? Iwan na muna kita. Nasisilip na kasi ako ni mama. Napapansin niya hindi na ako gaano nag-a-attend ng mga meeting. Okay daddy. Biglang nasambit naman ni Cecil. Nagulat naman si Jericho sa sinabi ni Cecil. Napahiya naman si Cecil sa reaksyon ng dating nobyo. Hindi maintindihan kung natutuwa ba ito sa pagtawag niya ng daddy or nayayamot. Daddy ni baby. Hinimasang siya at ngumiti ng matamis kay Jericho. Parang may kung anong kakaibang naramdaman si Jericho nang masilayan niyang muli ang matamis na ngiting iyon ni Cecil. Ito ang mga ngiti noong mga panahon na nobya pa niya ang dalaga. Mga ngiting nagdadala sa kanya ng kaligayahan sa puso at mas matibay na pagmamahal para sa dalaga. Hindi niya napansin na medyo matagal na pala siyang nakatitig sa dating nobya. Huy! Gulat sa kanya ni Cecil na may ibig sabihin ng mga ngiti. Bigla namang natauhan si Jericho. Ano? In love ka na naman? Nagbibiro pa si Cecil. Biglang nag-iba naman ang timpla ni Jericho. Walang reaksyon ng muka. Aalis na ako. At dire-diretsong umalis. Walang lingon-lingon. Napabuntong hininga na lang si Cecil. Habang nagmamaneho ay nagchat si Cecil kay Jericho. Sorry. Binasa lang ni Jericho at hindi na nireplyan. Maya-maya pa ay tumunog ulit ito. Agad namang kinuha ang cellphone para basahin ang chat ni Cecil. Ngunit hindi pala kay Cecil ang chat na iyon. Galing pala iyon sa kanyang assistant. Bigla siyang nawala sa mood. See you later, Mr. Rojas. Nagpaalam ang isa sa mga board member ng kumpanya ni Jericho. Tumangulang si Jericho. Sir, may 2 appointments pa po kayo mamaya after 3 p.m. Sabi ng assistant niya. Tumingin lang ito sa kanya at nilaro-laro ang ballpen na hawak. Sir, sorry po Pero
Kanina pa po kasi kayo tulala at parang lutang. Uutal-utal pang magsalita ang kanyang assistant. Napatingin naman sa kanya si Jericho. Huwag po kayong magagalit sir ha. Concern lang naman po kasi ako. Baka po kasi mamaya, pirma lang kayo ng pirma sa mga na-close nating mga deals hindi nyo pa naman po pala binabasa yung mga agreements. Natauhan na lang bahagya si Jericho. Lumagok ng tubig. Do you think it's possible na bumalik pa yung feelings nila para sa isa't isa? Ha? Nagtataka naman ang kanyang assistant sa biglang tanong ng kanyang amo. Tumingin si Jericho sa kawalan. Naguguluhan naman ang assistant niya. Wala kasi itong kaide-ideya na si Cecil ang tinutukoy ni Jericho. Samantala sa kondo. Ano ba yung pinabili mo? Nagtatakaw ka na naman. Ang midwife na kaibigan ni Cecil. Aba, susulitin ko na habang nasa second trimester na ako. Sa third trimester ko na ako magda-diet. Sagot naman ni Cecil habang nag-aayos na ng mga lulutuin. Ano ba kasi talagang gagawin mo? Parang fiesta naman dito. Anong inuusisa mo ba dyan? Nagsimula na siyang magayat. Tulungan mo na lang ako dito at maghiwa Ay bongga, ipagluluto ang ex. Pangaasar pa ng midwife. Ano naman ang masama sa pagluluto ko? Nakanguso na si Cecil. Wala naman, kinikilig nga ako sa inyo Yee! Kinikiliti pa siya ng kaibigan. Ano ka ba, binabalik ko lang sa kanya yung pag-aasikaso niya sa akin. Lahat ng gusto kong kainin, binigay niya kaagad. Kahit nga busy siya, pinupuntahan niya ako. Nakangiti si Cecil habang nagsasalita. Ano ka ba, Cecil? Bakit niya ba ginawa yon? Diba kasi dinadala mo ang baby nila? Naturalmente, aalagaan ka ni Sir Jericho. Binasag naman ng midwife ang kanyang mabulaklak na pakiramdam na punong-puno ng mga paru-paro. Sa bagay, napayuko naman si Cecil. Pero tama lang naman na ipagluto mo siya para matuwa naman sa'yo yung tao. Diretsong pananalita sa kanya ng kaibigan. May punto rin naman ito. Halos 2 oras silang nagluto at nag-prepare ng dinner nila ni Jericho. O siya, dyan ka na buntis. Salamat dito sa padala mo. Magsabi ka lang kapag kailangan mo na ng tulong at makakasama, ha? Mag-iingat ka dito. Humalik na sa kaibigan at tuluyan na nagpaalam. Pagkaalis ng kaibigan ay agad na naligo si Cecil. Nagbihis at nag-ayos ng kauntian. Halos mag-1 oras na ay wala pa rin si Jericho. Sinubukan niya itong tawagan ngunit naka-off ang phone. Gusto sana niyang i-chat ngunit mas nais niya masorpresa ito sa hinanda niyang dinner. 2 oras ang nakalipas at nakaramdam na siya ng gutom. Masama sa kanyang malipasan ng pagkain dahil buntis nga ito. Kaya nauna nang kumain si Cecil at hindi na nahintay si Jericho. Binagalan niya na lang kanyang pagkain at nagbabaka sakali na madatnan siya ni Jericho. Nakapaghimpil at nakapaghugas na siya ng kanyang pinagkainan ay wala pa rin ang dating nobyo. Nadismaya si Cecil sa nangyayari. Naupo siya at tinignan ng kanyang mga hinanda. Hanggang sa nakaramdam na ito ng antok. Sabi mo 2 appointments lang yon. Naiinis si Jericho sa kanyang assistant dahil 5 meetings pa pala ang nakaabang sa kanya. At ang hindi niya maintindihan ay bawat meeting andoon ang kanyang ina at nakabantay. Drain pa ang cellphone ko. Sabay hagis sa may harapan ng driver's seat. Sir, magtaksi na lang po ako. Naghihintay na po siguro sa inyo si Miss Cecil. Medyo late na rin po kasi. Palusot lang ng assistant niya dahil ayaw niya siyang pag-initan ng amo. Good for you. Naiinis pa rin si Jericho sabay nilapog ang pinto pagkababa ng assistant. Pagkaandar ng sasakyan ay tuluyan ng umalis ay bigla namang sumulpot ang ina ni Jericho. Great job! Nakangisi ito sa assistant ni Jericho. Napayuko naman ito habang nakatitig sa kanyang nanay ni Jericho. Inutusan kasi niya ito na tambakan ng maraming appointment meetings ang kanyang anak para gabihin na ng pag-uwi. Sinadya niyang lahat ng ito dahil nagkataon na namimili din siya sa supermarket nang mamili din si Cecil. Narinig niyang pinag-uusapan ni Cecil at ang kaibigan nitong midwife. Ma'am, pwede na po ba ako umuwi? Sumabay ka na sa akin. Let my driver drive you home. Alok naman ang ina ni Jericho.
Habang nagdadrive pa uwi ay napaisip si Jericho sa sinabi ng assistant. Naghihintay na po siguro sa inyo si Cecil. Bakit maghihintay? Anong meron? Bigla na lang lumiko si Jericho at tinunto ng daan papuntang kondo. Kapag galing siya sa opisina ay madalas niyang dinadaanan si Cecil ng pagkain. Pero dahil late na sila natapos sa mga appointments niya, ay mas gusto na lamang niyang matulog at magpahinga. Ngunit napaisip siya sa sinabi sa kanya ng assistant niya. Pagdating sa kondo, ay dali-dali si Jericho na umakyat gamit ang elevator. Pagpasok niya, ay nakita niyang mahimbing na natutulog ang dating nobya sa mesa at naroon pa rin ang hinanda nitong dinner sana para sa kanila. Nakahanda ang mga paborito niyang pagkain. Napangiti naman si Jericho dahil magpasangga ngayon ay alam at tanda pa rin ni Cecil ang mga paborito niyang kainin. Maingat niyang binuhat si Cecil at dahil mahimbing na ang tulog nito ay hindi mo lamang ito nagising. Dahan-dahan niya din itong inihiga sa kama. Pinagmasdan ang napakaamong mukha nito. Hinawakan niya ang mapupulang pisngi ng dating nobya. Oh, nai-inlove ka na naman dyan. Si Cecil ay nakahiga sa mga hita ni Jericho at hinahaplos ng binata ang pisngi niya. Bakit? At least ako I admit that I love you. Eh ikaw, nahihiya ka pa sa school eh. Hindi naman sa ganon. Hindi. Kinakahiya mo ako. Nagtatampo pa kunwari si Jericho. Uy, mahal, wag mo naman sabihin yan. Sige nga, patunayan mo. Hamon naman ni Jericho. Paano naman? Isigaw mo. Ha? Sabi ko, isigaw mo. Kasi ako kaya kong ipagsigawan sa buong mundo na mahal kita. Kahit wag na. At alam ko naman yun, mahal. Pero hindi nagpaawat si Jericho kay Cecil at tumuntong sa tuktok ng burol na madalas silang tambayan. Mahal na mahal kita, Cecil! Hindi na kita papakawalan pa! Sigaw na malakas ni Jericho. Hoy, bumaba ka nga riyan! Hinigat naman siya ni Cecil. Ano, ganyan ka na lang? Hamon naman ni Jericho. Tumitig lang sa kanya si Cecil. Nalungkot bigla si Jericho. Kinuha ang kanyang mga bag at tinilikuran si Cecil. 5 hakbang palayo. Jericho Rojas! Napalingon si Jericho dahil sa malakas pang boses ni Cecil. Nakatungtong na pala ito sa pinakatuktok ng burol. Akin ka lang. Sa'yo lang ako. Ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Mahal na mahal kita. Tumingin siya sa nobyo. Naririnig mo ba? Abot naman hanggang tenga mga ngiti ni Jericho. Natawa rin naman si Cecil sa kanyang ginagawa. Sa sobrang galak ay napamali pa ng apak si Cecil. Nadulas ang kanyang paa at muntik nang mahulog sa bangin. Mabuti na lamang ay nahigit agad ni Jericho ang kanyang kamay at nailigtas siya. Parang nagising naman si Cecil sa ginawang paghaplos ni Jericho kaya tumigil ito. Gumalaw lamang pala si Cecil at mahimbing na ulit na natulog. Napangiti naman si Jericho at iniwanan na si Cecil. Sa sala siya natulog. Kinabukasan ay maaga siyang natulog at ininit ang mga niluto ni Cecil. Nagising naman si Cecil sa bango ng amoy ng mga pagkain. Ang bango, amoy sinangag. Nilalasap-lasap pa nito ang amoy nang lumabas ang kwarto. Good morning! Masayang bati ni Jericho sa kanya na nakasuot pa ng damit niyang pang-office. Nagulat naman si Cecil dahil akala niya ay ang kaibigan ang nagluluto. Ano ginagawa mo dito? Mainis sa tanong ng pananalita ni Cecil. Why? Bawal ba ako dito? Inayos na ni Jericho ang hapagkainan. Okay, have a seat. And let's eat. Pinaupo ni Cecil at hinapagan ng pagkain. Okay, have a seat and let's eat. Pinaupo si Cecil at hinapagan ng pagkain. Inagaw bigla ni Cecil ang kanin kay Jericho. Kaya kong kumain mag-isa. Hindi siya tumitingin sa mga mata ni Jericho. Sinubukan pa rin ni Jericho na bigyan siya ng ulam pero inagaw na naman ni Cecil. Cecil, what? Naiinis na si Jericho. Bakit ka ba kasi nandito? Napasigaw na rin si Cecil.
If it's about last night, I'm sorry, okay? Sobrang dami ko lang na meeting na pinuntahan. And hindi ko alam na may hinanda ka pala na dinner for us. At sino naman na may sabi sa'yo na kasali ka dito? Seryosong mukha ni Cecil. FYI lang, hindi para sa'yo mga hinanda ko. At bakit ba tayo paghahanda? Anong meron? Hindi for me, pero lahat ng to favorite food ko. Pinipilit ni Jericho na kumalma. Wala na akong gana. Tatayo na sana si Cecil sa pagkain, pero dahil piko na si Jericho ay bigla niyang inihagis ang baso. This is bullshit! Nagulat naman si Cecil at napaluha. Ano bang problema mo? Hinarap siya ni Jericho, pero naiyak lang si Cecil. Huwag mo nga akong iyakan, Cecil, please. Kalmado pa rin ang boses. Look, I'm sorry, okay? I'm trying my best para maging okay na tayo eh. Gusto ko palagi kang masaya. Gusto ko hindi ka nasistress. And that's why lahat ng gusto mong kainin, I'll produce. I don't even know how to start being a good dad, but I am trying. Pero as a partner, you know I really can't. And I'm doing all of this for the sake of the baby. And you know that. Lalong napaiyak naman si Cecil, napayuko. I'm not asking you anything in return. Dinner, gifts, etc. Hindi ko kailangan yun. I just want you to be healthy and take care of my baby. Please. Kinuha ang coat at lumabas na. Hindi na nagpaalam si Jericho kay Cecil at tuluyan ng umalis. Napahagulgol naman si Cecil. Bigla namang dumating ang midwife. Niyakap niya si Cecil at kinomfort. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Para sa baby lang talaga ang lahat ng to. Sabi ng midwife. Oo nga eh. Ang tanga-tanga ko para mag-assume na magiging okay kami ulit. Pinupunasan ang kanyang luha. Oh, tama na yung pag-iyak mo. Alam mo naman na bawal sa'yo yan. Binigyan ng tissue si Cecil. Tiisin mo na lang muna at pagkapanganak mo naman ay tapos na rin yung agreement ninyo, hindi ba? Oo, tama ka. Konti na lang. Para hindi na ako nahihirapan ng ganito. Napahagulgol naman si Cecil. Inilabas niya na lahat ng iyak at sama ng loob niya. Last na iyak na to. Pangako niya sa sarili. Nagising si Cecil sa biglang tawag ni Jericho. Halos mag-iisang linggo na din kasi ito na hindi nagpaparamdam. Hello? Please open the door. Agad-agad naman na binuksan ang pinto. Dress up, it's obese day. Hindi naman natingin si Jericho sa kanya. Mabilis naman na nag-prepare si Cecil dahil nawala din sa isip niya na appointment niya nga pala sa OB at ngayong araw din malalaman ang gender ng kanilang baby. Habang nasa biyahe sila ay parang hangin siya sa harapan ni Jericho. Wala na talagang nararamdaman para sa kanyang dating nobyo. Dahil ng isang sulyap ay hindi siya natapunan nito. Nagbuntong hininga na lamang si Cecil para ilabas ang mabibigat na nararamdaman. Pagdating nila doon ay nagulat na lamang si Cecil dahil wala man lang sinabi ang ubi niya. Doc, ano pong gender ni baby? Nakangiti pa si Cecil. Hindi ba nasabi sa'yo ng asawa mo? Nagtataka din ang ubi ni Cecil dahil walang kaalam-alam ito sa nangyayari. Tumingin siya kay Jericho na nagpapasalamat at nagpaalam na sa kanyang ubi. Teka lang, let's go? Nasa parking na sila pero ayaw sumakay ni Cecil ng sasakyan. Ano na naman ba to, Jericho? Bakit? Ayan ka na naman sa pabakit-bakit mo. Please don't make a scene here. Binuksan ni Jericho ang sasakyan at sumakay naman si Cecil dahil inalalaya naman siya nito. Tahimik sila sa biyahe hanggang sa makauwi na ng kondo. I'll go now. Seryoso ka ba? Bigyan mo naman ako ng karapatan na malaman kung anong gender ng baby. Baka nawawala sa isip mo, katawan ko pa rin to. At kahit papaano ay may karapatan rin naman akong malaman kung anong nangyayari sa baby na nasa loob ng tiyan ko. Anak ko pa rin to, Jericho. Huwag mo naman sanang kalimutan. Nangingilid na ang mga luha ni Cecil. Ang dami mo namang sinabi. Simpleng sagot naman ni Jericho. Ano nga?
Nagtataka naman din si Cecil na ikinikilos nito. Kahit nga ako, I don't even know. Itinaas ang kanyang dalawang balikat. So if I were you, I'll start counting sheeps from 1 to 100 para makatulog ka na. Take some rest because tomorrow is another day. Kinindatan siya ni Jericho kaya may tumalo na naman ang parte ng kanyang puso. Inirapan na lamang niya ito para hindi mahalata ang kaba niya. Maya-maya pa ay umalis na si Jericho. Saan naman tayo pupunta? Maaga siyang sinundo ni Jericho sa kondo. Wala siyang kaide-ideya sa pupuntahan nila ng dating nobyo. Nagulat na lamang siya dahil sa isang resort sila nagpunta. Dinala niya sa isang kwarto at naroon ang kanyang iba pang mga gamit. Sinong nag-impake? Bakit sila naririto? Nagulat siya sa inaabot na paper bag ni Jericho. I want you to wear that. Lumabas si Jericho ng kwarto na nakapagpalit na ng damit. Polo shirt na kulay sky blue. Nagtataka pa rin si Cecil. Hanggang sa pumunta siya ng banyo ay nakita ang damit na ibinigay ni Jericho. Isa itong maternity dress na kulay pink. Meron ang naglalaro sa isip niya ngunit ayaw naman niyang mag-assume. Paglabas niya ay na-amaze naman sa kanya ang dating nobyo. Let's go? Nagulat si Cecil dahil inabot nito ang kanyang kamay. Humawak naman siya at sabay silang lumabas. Ginabayan siya ni Jericho sa paglalakad. At habang naglalakad ay pumukaw agad sa mga mata ni Cecil ang isang magarbong handaan na punong-puno ng mga lobo. Kulay pink at kulay sky blue. Jericho. Napagbigkas siyang bigla sa pangalan ng dating nobyo. Tiningnan naman siya ni Jericho ng diretso sa mga mata. Ano, ayaw mo ba? Nakangiti ito sa kanya. Bakit may pagganito ka pa? Naluluha na naman si Cecil. Why? Gusto ko naman maging memorable yung gender reveal natin for my baby. Sabay humawak sa kanyang tiyan. Parang ang sarap lang sa pakiramdam kung iisipin na tunay ang kanilang relasyon at tunay ang kanilang pamilya. Pero ang katotohanan ay hindi. Masaya na lang si Cecil para sa bata na kanyang dinadala dahil napakaswerte niya sa magiging ama nito. Maya-maya pa ay nagsimula na ang party. May kumakanta, sumasayaw at nagmamagic. Dumating na ang oras na nagpapakaba at pinakahihintay ng lahat, lalong-lalo na kina Jericho at Cecil. Ang pagbiyak ng cake para malaman kung ano nga ba ang gender ng baby. Hawak nila pareho ang kutsilyo at sabay na biniyak ang cake. Ang bilis ng tibok ng puso ni Cecil dahil nakayakap sa kanya si Jericho at hawak ang kanyang mga kamay. Mga yakap na nagbabalik sa kanya sa nakaraan ng mga panahon na napakalambing pa nito, lalo na kapag sa tuwing siya'y magtatampo. Natauhan na lamang si Cecil sa mga bilang ng mga bisita nila. 4, 3, 2, 1! At sabay nilang biniyak ang cake. Lumundag sa saya si Jericho nang makita ang kulay blue ang lumabas sa cake. It's a boy! Sigaw nito. At lahat ay nagsigawan at nagsingahan. Nagpalakpakan. Halos mga empleyado ang bisita nila at aware sila na si Cecil ay ang surrogate mother na magiging anak ni Jericho. At hindi big deal yun sa kanila dahil alam nilang wala pang balak na mag-asawa si Jericho. At ang tanging wala roon ay ang nanay ni Jericho. Niyakap ni Jericho si Cecil. Mahigpit na yakap. Thank you so much, Cecil. Mata sa mata siyang tinitigan ni Jericho. Ngumiti lang si Cecil at tinanggap ang yakap ni Jericho. Masaya siya para dito dahil ito ang gusto ni Jericho, isang anak na lalaki. At mas masaya siguro kung tanggap siya nito at hindi lang bilang surrogate mother ng bata, kung hindi tunay na makabiyak at kasamang magpapalaki sa anak nito. Pero napakalabo. Malabo. Hey! Pinuntahan ni Jericho si Cecil na mag-isang nakaupo sa sulok. How's my baby in there? Yumuko ito at pinakinggan ng tiyan ni Cecil. Palibhasa ay may alak na sa katawan kaya malakas na ang loob na magdidikit kay Cecil. Bigla namang nailang si Cecil dahil hindi siya sanay sa ginagawa ni Jericho. Agad namang napansin ni Jericho iyon. Oh, I'm sorry. Sabay taas ang dalawang kamay. I'm crossing the limit. Napangisi pa ito. Napahawak sa tiyan si Cecil ngunit nakangiti naman kay Jericho.
Wala namang problema. Baby mo naman to. Nakangiti pa rin siya kay Jericho. Napatitig naman si Jericho sa kanya. Titig na blanco. Mga titig na hindi maintindihan ni Cecil kung ano ang gustong ipahiwatig. Maya-maya pa ay tinawag na ni Jericho ang mga kaibigan niya. Jericho! Nabasag naman ang katahimikan sa pagitan nila. I'll be back. Nagpaalam naman siya kay Cecil. Jericho! Nagulat siya sa malambing na tawag na dating nobya. Huwag ka masyadong uminom ha. Giting hindi maipentang mukha ni Cecil dahil maging siya hindi malaman kung bakit bigla niyang tinawag ang binata. Don't mind me, okay? I'm just having fun kasi it's a baby boy. Humiyaw pa si Jericho dahil hindi niya maitago ang sayang nararamdaman. Oo na, sige na, lumakad ka na doon. Itinulak pa ng bahagya si Jericho. Sabay kininditan naman siya ng binata. Isang oras ang nakalipas ay nakaramdam na ng antok si Cecil kaya nagpasya pa siyang bumalik ng kwarto upang matulog. Maya-maya pa ay ginising siya ng katok. Pinagbuksan niya iyon at bumungad sa kanya ang lasing na si Jericho. Akay ito ng dalawang kaibigan. Tinulungan ito makapasok sa loob ng kwarto at inihiga dahan-dahan sa kama. So ikaw nang bahala sa kaibigan namin ha, Cecil? Sabi pa sa kanya ng isang kaibigan. I told him to stop drinking kasi lasing na siya. Pero ayaw niyang paawat eh. Yeah, I know he wanted to celebrate but aside from that, parang may problema siya. Halos ubusin na ang alak eh. Natatawang napailing naman ang kwento ng isa rin nitong kaibigan. Maya-maya pa ay nagpaalam na din ito kaagad. Salamat. Nakangiting sambit ni Cecil at dahan-dahan na sinarado ang pinto. Agad naman siyang kumuha ng maliit na palanggana at naglagay ng ilang piraso ng yelo sa tubig. Kumuha rin siya ng maliit na bimpo para punasan ang mukha ng binata. Ayaw sana niyang gawin ngunit wala naman sigurong masama kung huhubaran niya ng damit ang binata para mapreskohan ito at mahulasan. Isa-isa niyang binuksan ang botones ng polo ni Jericho. Nagulat na lamang siya nang hinawakan nito ang kamay niya. Magsasalita pa sana siya, ngunit nakita na lamang niya ang kanyang sarili na hinahalikan ni Jericho. Halik na busilak, halik na mahinahon at hindi mapusok. Halik na nagbalik sa kanilang nakaraan ng mga panahon na mahal pa nila ang isa't isa. Saglit pa ay huminto si Jericho at hinawakan ng kanyang tiyan at nahigang muli. Nakayakap sa kanyang mga hita ang mga braso ng binata. Hinaplos ni Cecil ang mukha ng binata at napansin ang mga luhang pumapatak sa mga mata nito. Umiiyak si Jericho? Bakit? Bigla na lamang nagsalita si Jericho. I'm sorry, mahal. Iyak pa rin ito ng iyak. Hindi naman maintindihan ang sarili ngunit bigla na lamang nadala si Cecil sa garaldal na boses ni Jericho habang umiiyak ito. Napahagulgol na rin siya ngunit tinakpan niya ang kanyang bibig upang hindi marinig ni Jericho ang kanyang pagtangis. Nagsisisi ako. Ang duwag-duwag ko, mahal. Mahal kita. Sobra. Pero wala akong kayang gawin. Natakot ako. Naduwag. Ayoko marinig ang sambat mo. Ang tanga ko. Ang duwag ko. Paulit-ulit na sinasabi ni Jericho. Lalong nag-iiyak naman si Cecil dahil hindi niya alam kung paano kakausapin ng binata sa ganitong sitwasyon. Gustuhin man niyang kumprontahin na hindi maaari dahil alam niyang wala ito sa wisyo at lasing na kaya nakakapagsalita ng mga ganoong bagay. Ayaw niyang paniwalaan ang sarili na totoo ang mga sinasabi nito dahil alam niya at nararamdaman niya ang tunay na intensyon ng dating nobyo sa kanya. Surrogate mother lang siya at hanggang doon lamang yon. Good morning! Binati siya ni Jericho na nauna na sa kanyang pagising. Parang walang nangyari. Parang walang mga nasabi. Kaya tama ang ginawa ni Cecil. Nagpatay mali siya na lamang siya. Good morning! Binati naman niya nakangiti si Jericho. Let's go and have some breakfast? Inilalayan siya ni Jericho para maglakad. Medyo may kalakihan na rin kasi ang tiyan ni Cecil at 2 buwan na lamang ay manganganak na ito. Pare, dito! Tinawag sila ng mga kaibigan ni Jericho. Bigla tuloy nahiya si Cecil dahil akala niya ay sila lamang 2 mag-aalmusal. Pinausad naman siya ng upuan ni Jericho at dahan-dahan naman siyang naupo.
So, how's my damn friend last night? Agad naman natanong ng kaibigan ni Jericho na may pagkapilyo. Napayuko naman si Cecil at pakunwari lumilingon sa ibang mga tao. Uy pare, I'm not damn, huh? Sagot naman ni Jericho. Oh yeah? Not damn but wasted. Nag-apiran pang mga kaibigan ni Jericho. You guys are crazy. Nagtawa na naman silang lahat. Sa isip ni Cecil ay kung malalaman lang din nilang ginawa ni Jericho sa kanya at ang mga salitang binibitawan nito, lalo na siguro nilang aasarin ng dating nobyo. Saglit pa ay may dumaan na maganda at sexy na babae sa harapan nila. Balingkinita ng katawan at napakakinis ng balat. Isang half American. Binati niya ng mapapungay na mga mata si Jericho. Whew! Nagbiro na naman ang pilyong kaibigan ni Jericho. Biglang nawala ng gana si Cecil dahil nakita niyang malagkit na tingin ng dalaga kay Jericho. Bet you got her last night? Nadulas naman ang salita ng kaibigan ni Jericho. Tinapik naman ito ng isa nilang kaibigan. Nahalata naman iyon ni Cecil. Biglang natauhan si Cecil dahil naaalala niya na parang wala na siyang katabi matulog kagabi na madaling araw pa lamang. Pero dahil sa sobrang antok ay hindi niya naalintana iyon. Lalo siyang napaisip nang maalala niya na napakaaga ni Jerichong gumising. Biglang tumayo si Cecil sa kinauupuan at dire-diretsong lumakad pabalik ng kwarto. Cecil, wait! Tumingin pa na masama sa kaibigan si Jericho bago sinundan si Cecil. Napataas ang dalawang balikat ang pinyong kaibigan nito. Ang bilis ni Cecil na nawala sa paningin ni Jericho. Nakabalik na kaagad ito ng kwarto. Cecil, let me explain! Umiiyak si Cecil. Hindi mo naman kailangan na magpaliwanag, di ba? I better stop crying, please. Lalapit sana ito sa kanya. Umatras si Cecil at pinunasan ng mga luha. Okay na ako. Huwag mo nang alalahanin ng pag-iyak ko. Buntis ako at normal lang na maging emosyonal. Hindi ko nga din maintindihan minsan ang sarili ko kung bakit bigla akong umiiyak eh. Natatawa naman si Cecil habang pinupunasan ang patuloy na umaagos na luha sa kanyang mga mata. About last night. Natigilan si Cecil sa sinabi ni Jericho. Alam pala nito ang mga binitawang salita. Please forget about it. I don't know if anong mga sinabi ko or wala ba. And whatever it was, I want you to forget about it. Seryosong mukha ni Jericho. At lumabas na ito ng kwarto. Naiwang tulala si Cecil at patuloy na umiiyak. Kinabukasan ay nagpapak na sila ng gamit. Nagulat si Cecil dahil iba ang kumuha ng kanyang mga gamit at wala na rin ang mga gamit ni Jericho. Let's go, Cecil? Yakag ng kaibigan ni Jericho. Asan si Jericho? Hindi na napigilan ni Cecil ang magtanong. You're going with me, Cecil. Ako maghahatid sa'yo sa condo. Don't mind Jericho. Hindi na nangulit pa si Cecil. Pero paglabas niya ng veranda ay nasagot na ang kanyang katanungan sa isip kung bakit hindi si Jericho ang magdadrive sa kanya pauwi ng Maynila at kung bakit hindi ito natulog sa kwarto nila. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang pakikipaghalikan ni Jericho sa banyagang babae. Nakatingin pa sa kanya ang babae habang naglalakad sila. Lumilingalingan na lamang si Cecil at hindi ipinahalata na nakita niya ang dalawa. Pero parang gusto niyang sumabog. Parang gustong sumabog ng puso ni Cecil at pagsakay ng sasakyan ay doon niya na inilabas ang lahat ng bigat ng sakit na kanyang nararamdaman. Siya lamang kasi ang tao sa loob ng sasakyan. Dahil bumalik pang kaibigan ni Jericho sa lobby. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Cecil at bumalik ang lahat ng sakit ng araw na naghiwalay sila. Jericho? Nagkita pa sila ni Cecil sa school pagkatapos ng araw na naghiwalay sila sa gitna ng ulan. Tiningnan lang siya ni Jericho. Ganun na lang ba talaga yun? Sinusubukan ni Cecil na suyuin ang binata, ngunit hindi pa rin ito naimik. Mahal, please, mag-usap naman tayo oh. Umiiyak na si Cecil. Nabigla lang ako kahapon. Nadala ako ng galit pero nung pag-uwi ko bigla kong naisip ang lahat. Akala ko kaya ko na wala ka. Pero na-realize ko, mahal, hindi ko pala kaya. Kinuha pa ni Cecil ang kamay ni Jericho. Hinalik-halikan nito.
Ngunit pinawi ni Jericho ang kanyang kamay. Kaya mo yan, Cecil. Kayanin mo. Seryosong mukha ng binata, ngunit blanco ang mga mata nito. Tinalikuran na si Cecil. Humabol naman si Cecil at niyakap siya. Mahal, ano ka ba? Diba nangako tayo sa isa't isa? Umiiyak na lalo si Cecil at basang-basa ng mukha dahil sa luha. Hindi ka ba nahihiya ng ganyan ka? Cecil, hindi na tayo pabata, oh. Oo, akala ko mahal kita. Pero puppy love lang pala yun. Puppy love? Anak ng tinapa naman, Jericho, oh. Hanggang ngayon utu-utu ka pa talaga sa nanay mo. Don't you dare talk to me like that. Nagulat siya sa inasta ni Jericho. Maya-maya pa ay huminto na sa harapan nila ang magarang sasakyan nila Jericho. Nakasakay dito ang ina niya. Bumaba ito at lumapit kay Cecil. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nanggigigil naman sa galit si Cecil. Wala siyang magawa at hindi niya magantihan ang ina ni Jericho. What is that angelic face? Dito mo ako sagot-sagutin. Dito mo ilabas ang tapang mo. As I heard from the faculty, scholar ka pala ng school na to. At kapag nawala yon, hindi ka na makakapag-aral. Nakakaawa ka naman pala talaga. No wonder na gusto mo talagang dumikit sa anak ko. Well, hindi mo na magagawa yan. Let's go, Jericho, and have your last glance at her. Sabay sakay sa kotse. Anong ibig sabihin niya, Jericho? Magta-transfer na ako ng school, Cecil. I'm sorry pero para sa ikabubuti natin to. Sumakay na rin ng kotse si Jericho at naiwang tulala si Cecil. Saglit pa ay natauhan at sinubukang habulin ng sasakyan nila Jericho. Mahal, huwag kang pumayag, please. Bumaba ka dyan. Sinusubukan pa rin ni Cecil na humabol sa kotse habang umiiyak dahil mabagal pa naman ang takbo nito. Nag-uusok naman ang ilong ng ina ni Jericho. Is that the girl you want to be in your future? Over my dead body, Jericho. Naawa naman si Jericho dahil iyak ng iyak si Cecil. Gusto naman niyang babae na hindi niya magawa dahil malaki ang takot niya sa kanyang ina. Jericho! Kinakalampag na ni Cecil ang bintana ng kotse. Manong, bilisan niyo na. Ma'am, baka po kasi maipit ng gulong yung paa ni Cecil. I don't give a damn. Maring utos pa rin ang ina ni Jericho. Bumilis na ang takbo ng kotse nila Jericho at nang sinubukan namang humabol muli ni Cecil, ngunit bigla naman itong nadapa. Napalingon si Jericho at waring nais bumaba upang tulungan si Cecil. Pagtingin sa ina ay nakuha na lamang siya gamit ang mga mata nito. Wala na ding nagawa si Jericho habang tuluyan ang nakalayo ang sasakyan. Naiwang luhaan si Cecil. Butas ang palda at napakadumi ng puting uniforme. Iyak siya ng iyak dahil sa sakit at bigating nararamdaman. Saglit pa ay umulan muli ng napakalakas. Hindi naman nagpatinag si Cecil sa bawat patak ng ulan. Mas gusto niyang maligo dito at sabayan ng malakas na buhos sa ulan ang kanyang pag-iyak. Sobrang sakit ang nararamdaman niya. Sobrang pagbaba sa sarili na ipakita kay Jericho kung gaano niya itong kamahal. Lahat ng yon ay itinapon lamang ng binata ng ganon-ganon lang. Nagtiwala siya. Nagmahal. Nadaya ang puso niya. Nagpaloko siya. Nagpadaig sa mabulaklak na salita ng unang lalaki na minahal niya. Hindi niya makakalimutan ang araw na sinubukan niyang ibaba ang sarili para sa pag-ibig na siya lamang pala ang lumalaban. Pag-ibig na akala niya ay habang buhay niyang mararamdaman sa taong minahal niya ng totoo. Ngayon ay bumalik ang lahat ng sakit. Ngunit sa pagkakataong to ay hindi niya na para gawin muli ang katangahang ginawa niya noong araw na yon. Hindi na siya maghahabol. Pagdating ng kondo ay hindi pa rin mawala sa isip ni Cecil ang kanyang nasaksihan. Ayaw man niyang isipin ay patuloy itong naglalaro sa kanyang isipan. Wala na siyang halos na maiiyak dahil ubos na ang kanyang mga luha. Pero sobrang bigat at sakit pa rin ang kanyang nararamdaman. Saglit pa ay nakaramdam ng pagsikip ng dibdib si Cecil at namanhid ang kanyang mga daliri hanggang sa nawala na siya ng malay. Biglang dumating naman ang kaibigan niyang midwife dahil tinawagan niya ito bago siya makauwi ng kondo at agad naman siyang dinala sa ospital. Hello, Cecil, tama ba? Pinuntahan siya ng doktor na tumingin sa kanya.
Yes po, Doc. Magalang at nakangiting sagot naman ni Cecil. I want to be honest with you, Iha. Bigla namang kinabahan si Cecil. Napatingin siya sa kaibigan na naroon ang mga oras na iyon. Your pregnancy is too much risky. You have a heart failure, Cecil. At kapag ipinagpatuloy mo pa ang pagbubuntis mo, mapapahama ka. There's no assurance na ligtas kayo pareho sa araw ng panganganak mo. Biglang pumatak ang luha ni Cecil. Look, Iha, I want you to be strong. I know it's hard, pero I'm giving you an advice na ilabas na si baby sa sinapupunan mo as soon as possible. If not, we will have a problem sa panganganak mo if papaabutin mo pa siya ng full term. There's only one way na pwede makasurvive. Or, there's none at all. So please think, Iha. Nagpaalam ng doktor. Lumapit naman kaagad ang kaibigan ni Cecil sa kanya at hinawakan niya ang kamay nito. Cecil, okay ka lang ba? Huwag ka nang umiyak. Kasi mas lalong makakasama sa'yo yan. Pag-aalala nito. Sa tingin ko kailangan malaman ni Jericho to. Tatawagan ko siya. Huwag, please. Pinigilan siya ni Cecil. Ha? Bakit? Ayoko na nang ugnayan sa kanya. Kakayanin ko to. Okay na siguro yung mga tulong na ginawa niya para sa akin at sa batang to. Patuloy na lumuha si Cecil. Paano kanyan, Cecil? Hindi ka naman pwedeng umuwi sa inyo ng ganyan. Mas kailangan mo si Jericho ngayon. Para ano? Para paulit-ulit na masaktan? Ang sakit-sakit na. Hindi ko na kaya. Humagulol pa si Cecil. Niyakap siya ng kaibigan para kumalma. Anong desisyon mo sa bata? Bubuhayin ko siya. Naniniwala akong makakaligtas kami. Walang imposible sa Diyos. Hindi niya kami pababayaan. Nanindigan si Cecil sa pagbuhay sa bata kahit alam niyang walang kasiguraduhan na mabubuhay silang pareho. Ngunit habang tumatagal ay lalo siyang nanghihina. Ngunit nananatiling matatag at patuloy pa rin siyang lumalaban. Doon na muna siya nakikitira sa kaibigan niyang midwife. Eto, inaabot ang bungkos ng pera sa kaibigan. Ano yan? Sige na, dagdag mo na sa mga gastusin at bayarin dito sa bahay. Inilagay sa kamay ng midwife. Inilagay naman ito ang pera sa bag ni Cecil. Mas kailangan mo yan, Cecil. At saka ano ka ba? Hindi mo naman kailangang isipin yan. Kaibigan mo ako at tutulong ako hanggat kaya ko. Ay ang pera na yan ay ipunin mo at gamitin mo pang dagdag sa panganganak mo. Hinawakan niya sa kamay si Cecil. Salamat ha. Nangingilid ang mga luha ni Cecil. Sige na, kumain na tayo. Hey, Jericho! Biglang pumasok ang ina niya sa loob ng kanyang opisina. What the hell are you still renting that condominium? Bungad nito. Ma, please. Andun pa ang ibang mga gamit ni Cecil. And so I care? Itinakbo niya nga ang anak mo palayo sa'yo? And you're expecting na babalik pa yung babaeng yan? Ma, please. Tumaas ang boses ni Jericho. Bakit ba sa tingin niyo ginawa ni Cecil yan? Hindi pa ba kayo masaya sa ginawa niyo? You did it, Ma. Nanalo ka for the second time. See? I knew it. You're still in love with her. So what, Ma? Sa tingin niyo ba ganun kadaling mawala yon? Lahat ng pabor na sa inyo na. Lahat ng gusto niyo sinunod ko. Akala niyo ba sa pagpapadala niyo ng babae doon sa gender reveal party na yon ay magbabago ang paningin ko kay Cecil? No, Ma. Pero dahil sa sobrang respeto ko sa inyo, I still chose you. Accepting that fucking trick, pretending na girlfriend ko yung pesteng Amerikanang yon. Wala naman masabing ina ni Jericho, ngunit umayos ito ng pwesto at nagsalita. Follow your heart. At lahat ng to mawawala sa iyo, Jericho. Don't you dare me. I'm done with this. Inirapan ng ina at lumabas ng opisina. Jericho! Naiwang nanggigigil sa galit ang ina ni Jericho. Walang mapuntahan si Jericho at malabasan ang kanyang nararamdaman, kaya'y umuwi siya ng kondo.
Naroon pa rin ang presensya ni Cecil at ang mga gamit ay nakaayos pa rin katulad ng pwesto ng araw na umalis ang dating nobya. Pumasok siya sa nursery room na pinasadya niya para sana sa baby niya. Lalaking-lalaki ang design ng kwartong yon. Naaalala pa niya na kasama niyang namimili si Cecil ng araw na iyon. Kasama niyang nag-iisip ng mga design na pwedeng gawin sa kwarto ng baby niya. Kasama niyang nag-iisip ng future para dito. Basta. I wanted him to be a pilot. Nako, piloto pa nga. Tutol ni Cecil. Why? What's wrong with that? Hindi mo na talaga ako binigyan ng pagkakataon na makilala ang anak mo. Ang damot mo talaga. Nakanguso pa ni Cecil. Anong connect nun? Parang gustong matawa ni Jericho sa pinupunto ni Cecil dahil hindi niya maintindihan ang gusto nitong ipahiwatig. Alam mo naman na hindi ako sumasakay ng eroplano, diba? Tsaka saan bang paradahan ng eroplano? Wala naman sa bayan nun. Seryoso pa ito sa mga sinabi. Lalong napahigit sa tawa si Jericho. Nakakapikon ka na ha? You're crazy kasi. Bakit ako naman yung crazy? Natawa na rin sa sarili si Cecil. Hawak niya na si Cecil muli. Hawak niya ng babaeng pinapangarap niyang makasamang muli. Ngunit nagpadaig na naman siya sa kanyang isip at isinantabi ang kanyang puso at nararamdaman para sa dating nobya. Naduwag na naman siya. Galit na galit si Jericho sa kanyang sarili. Aray! Si Cecil na nakakaramdam ng pagsakit ng kanyang tiyan. Kabuanan na kasi nito. Cecil, anong pakiramdam mo? Tanong naman agad ng kaibigan niya. Parang manganganak na yata ako. Nakangiwi na si Cecil. Biglang hilab lang siya ni Cecil at hindi na ito nakatiis sa sobrang sakit. Kaya napahiyaw na ito. Tumawag agad ng tricycle ang kaibigan niya at isinugod siya sa ospital. Sa tricycle pa lamang ay maraming dugo nang nawala kay Cecil. Wala na itong malay kaya sa ER na siya diniretso. Kabado naman ang kanyang kaibigan dahil alam niya ang sitwasyon ni Cecil. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor. Asan ang family niya? Wala po, Doc, pero kaibigan niya po ako. Nag-iiyak na ang kaibigan ni Cecil. I need you to sign a waiver. Po? I want you to decide kung sino ang pipiliin natin sa kanilang dalawa. Iyak na iyak ang kaibigan ni Cecil dahil hindi niya alam na dadating sa ganitong punto. Mangako ka ha. Kapag pinapili ka ng doktor kung sino sa amin ang dapat na mabuhay, piliin mong baby ko. Nasilayan ko ng ganda ng mundo at magkaroon ng isang kaibigan na katulad mo. Nakatulong na rin ako sa kapatid ko para magkaroon ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Tapos na siguro ang mission ko sa mundo. Piliin mong anak ko dahil gusto kong maranasan niyang mabuhay sa mundo at makilala ang daddy niya. At dahil nangako siya kay Cecil ay tinupad niya ang gusto nito. Pumirma siya ng waiver na hinang-hina at hindi mapigilan ng pag-iyak. Humagulhol siya sa sobrang sakit na nararamdaman. Nang kumalma siya ay naisipan niyang tawagan si Jericho. Nais niyang masilayan ni Jericho ang kaibigan kahit na sa huling pagkakataon. Ngunit hindi niya ito makontak. Maya-maya pa ay pinatawag siya ng doktor. Agad naman siya nagpunta. Nagtaka siya dahil sa ICU siya pinapunta ng doktor ni Cecil. Pagpasok niya doon ay andon ang kaibigan na patuloy na lumalaban kahit may tubo ng bibig upang makahinga ito. Napaiyak na naman ang kaibigan ni Cecil. She's so strong. She's still fighting. Nakangiti ang doktor. She's safe now. We just need to wait kung kailan siya magigising. Yung baby po niya, Doc. She's safe and warm in the nursery room. She's a well baby. Nakahinga naman ng maluwag ang kaibigan ni Cecil. Here, inabot ng doktor ang isang maliit na papel na may nakasulat doon. Mas mabuti pang wag nang malaman ni Jericho na buhay pa ako. Sabihin mo sa kanya na wala na ako. Cecil. Hinawakan nito ang kamay ni Cecil. Magpagaling ka dyan, ha? Patuloy na natulo ang kanyang luha. Makalipas ang isang linggo ay pwede nang ilabas ang anak ni Cecil. Dahil hindi alam kung paano mababantayan ng bata dahil inaalagaan din niya si Cecil, ay nagpa siya itong dalhin ng bata kay Jericho. Nanginginig pa si Jericho nang iabot sa kanya ng midwife ang maliit na sanggol.
Hindi siya makapaniwala na nailuwal na ang kanyang pinakahihintay. Ang dahilan ng lahat ng nangyayaring maganda sa buhay nila ni Cecil. Maluha-luha siyang pinagmasa ng munting buhay na ito na kaloob sa kanila ng Diyos. "You're so beautiful, anak." Hindi na rin napigilan ng kanyang ina na lumapit at silayan ng kanyang apo. Anong mahikang dala ng batang ito at napawi ang lahat ng galit na nararamdaman ng ina ni Jericho. "Oh, let me have him." Naiiyak din siyang makarga ang baby ni Jericho. "Hello, little man. Lola's here." Napaiyak si Jericho dahil alam niyang sincere ang ina sa sinasabi nito. "Where is Cecil, by the way?" Bigla naman itong naitanong sa kaibigan ni Cecil. Hindi nito alam ang sasabihin at kung paano magsisinungaling. Wala siyang nagawa kung hindi ang sabihin ng totoo kay Jericho at dali nito kung nasaan naroon si Cecil. "I'm sorry, Cecil. Hindi ko maitatago kay Jericho ang katayuan mo ngayon. Andito siya ngayon." Hinawakan ng kamay ni Cecil at lumabas. Naiwan si Jericho. Bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha nang makita ang kalagayan ni Cecil. Nalaman niyang lahat ang naging kalagayan ng mag-ina simula nang umalis ito ng kondo. Nalaman ni Jericho ang lahat ng pinagdaanan ng dating nobya para mapabuti lang ang kalagayan ng kanyang anak. At ang pagsasakripisyo nito sa sarili niya, mabigyan lang ng pagkakataong mabuhay ang kanyang tinadala. "I'm so sorry, Cecil." Hawak niya ng mahigpit ang kamay nito at hinahalikan. "Kung noon ko pa sana ginawa na ipaglaban ka. Kung noon ko pa sana naisip na ipagtapat sa iyo lahat ng totoo. Ng totoo kong nararamdaman, hindi na sana ganito ang nangyayari sa iyo. Patawarin mo ako, mahal." Iyak nang iyak si Jericho. Inilipat si Cecil sa pribadong ospital at kinuha ni Jericho ang isa sa pinakamagaling na doktor. Ito ang nag-alaga kay Cecil habang ito ay nasa comatose. Lumipas ang linggo at halos isang buwan ay isang magandang balita ang dumating sa kanila. Gising na si Cecil. "Are you ready for this, iho?" Tanong ng kanyang ina na malaki ng pinagbago simula nang dumating sa kanilang buhay si Cedric. Ito ang ipinangalan nila sa baby nila dahil ito ang gusto ni Cecil simula nang malaman nilang lalaki ang babae niya. Hinawakan ni Jericho ang kamay ng kanyang ina at gumiti. "Kayo na po munang bahala kay Cedric, ma." At diretso nang pumunta ng ospital. Hindi niya alam kung paano magiging reaksyon ni Cecil kapag nalaman nitong nasa kanyang baby nila. Hindi niya alam at wala siyang ideya kung magagalit ba ito sa ginawa niya. Wala silang maayos na usap ni Cecil kaya nakahanda na siya sa maaaring sabihin at isumbat nito. Isa lamang ang nais niyang mapagtagumpayan ng mga oras na yon. Inilabas niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na box na kulay pula. Binuksan niya iyon at lumabas ang isang makinang na bato. "Bagay na bagay sa maganda mong mga daliri, mahal ko," sabi pa ni Jericho sa kanyang sarili. Pagdating ng ospital ay agad siyang pumunta sa recovery room kung nasaan nandoon si Cecil. "Cecil?" Masayang banggit ni Jericho sa pangalan niya. "Sino ka?" Nanlambot si Jericho sa biglang tanong ni Cecil sa kanya. Naiiyak na lang siya at hindi na makapagsalita. Hinawakan niya si Cecil sa mukha at niyakap. Naipaliwanag naman din ng doktor ni Cecil na normal lang na gano'n ang magiging reaksyon ng pasyente, lalo na at matagal ang pagkakatulog ni Cecil. Bigyan na muna natin ng oras si Cecil sa ngayon. Mungkahin ng kaibigan nitong midwife. "You're right. And I want to be there by her side. Lalo na ngayon na mas kailangan niya ng kaagapay." Nag-uusap sila habang tulog si Cecil. "Okay, dahan-dahan lang." Inaalalayan ni Jericho si Cecil pababa ng kotse. Nagpasya si Jericho na iuwi na si Cecil sa kondo. "Much better if i-reset na lang natin yung memories ni Cecil." "Reset? Paano po yun?" Nagtataka naman ang kaibigan ni Cecil sa sinabi ni Jericho. "Hindi na natin kailangang ipaalala kay Cecil ang lahat ng masasakit na nangyari." "Sure po ba kayo dyan? Wala naman po problema kung uutay-utayin nating ipaliwanag kay Cecil kung sino siya, kung sino tayo, sino ka sa buhay niya, yung mga nangyari bago siya manganak. Okay na yung ganito, para lahat positive lang. Makakasama rin kasi sa kanya kung ibabalik pa yung nakaraan na puro sakit." May punto rin naman si Jericho, kaya pinanindigan na lamang nila ang gusto nitong mangyari. "Gwapo siya, hindi ba?"
Dahan-dahan na ibinigay si Baby Cedric kay Cecil. Kamukhang kamukha mo siya, mahal. Ang sarap sa tenga na marinig ni Jericho ang pagbigkas ni Cecil sa salitang mahal. Kilala sila ni Cecil sa parte ng alaala niya na puro kasiyahan lamang. Lahat ng mapapait at masasakit na pangyayari sa buhay nila ang walang isang detalye na maalala si Cecil. Maging ang pakikitungo nito kay Jericho ay lumalabas na kasama sa mga pangarap ni Cecil na nakapondo sa utak niya. Kaya madali na para kay Jericho na ipaintindi kay Cecil na perfect family sila noon. Minsan nakokonsensya na lang siya kapag tinititigan niya si Cecil habang natutulog ito. Gustuhin man ni Jericho na i-confess ang tunay nilang relasyon, ay pinangungunahan siya ng takot at pangamba na kapag malaman nito ang totoo ay iwanan siya at pati si Cedric ay ilayo sa kanya. Puno naman ng kasiyahan ang araw-araw nilang pagsasama ni Cecil. Masaya at maligaya silang sinasalubong ang bawat umaga. Puro tamis at puro kaligayahan ang bumubuo sa buhay nila. Perpektong pamilya na matagal nang pinangarap ni Cecil. Hanggang sa malagkas na bagsak ang baso na narinig ni Jericho. Ikaw? Parang nawala sa sarili si Cecil. Nasorpresa pa lang ina ni Jericho. Nagpunta ito ng kondo dahil namimiss niya ng kanyang apo. Hindi man lang ito nagsabi kay Jericho. Ngayon silang lahat ang nasorpresa at nawindang sa pagwawala ni Cecil. Bakit ka andito? Galit si Cecil at nagsisisigaw. Agad naman siyang pinakalma ni Jericho, ngunit lalo lamang ito nagwawala. Humawak sa kanyang ulo at gulong-gulo sa kanyang mga nakikita. Nagwawala lalo si Cecil nang kinarga na ng ina ni Jericho ang kanyang anak dahil umiiyak ito. At lahat ng kanyang alaala ay biglang bumalik. Tiningnan niya isa-isang mukha ni Jericho at ang ina nito. Nanlaki naman lalo ang mga mata niya nang makita si Baby Cedric at kinapa ang kanyang tiyan. Inagaw nito ang baby sa ina ni Jericho. Bakit kayo nandito? Lumingilinga sa paligid. Bakit kami nandito ng anak ko? Iyak nang iyak si Cecil na baka sa mukhang malaking galit. Ang masayahing Cecil na maiksing panahon na kasama ni Jericho sa kondo ay napalitan ng Cecil na ngayon ay nag-aapoy na sa galit. Cecil, please calm down. Nagmamakaawa na si Jericho. Ano? Anong karapatan mo para sabihin yan? Sinamantala mong kahinaan ko. Aalis na kami ng anak ko. At akmang tatakbo na ngunit nahablot siya agad ni Jericho at naagapan naman ng ina niya nang malaglag na sana si baby. Mabuti na lamang ay dumating ang kaibigan ni Cecil at pinakalma siya hanggang sa wala na siya ng malay. Isinugod agad siya sa ospital. Anong ginagawa mo dito? Matabang na tanong ni Cecil kay Jericho. Gising na ito pagkatapos makatulog ng higit 5 oras. Naupo si Jericho sa tabi ng kanyang higaan. Look, Cecil. I didn't mean to lie. Nagsimula naman itong magpaliwanag. Ayoko nang marinig ang mga sasabihin mo. Hanggat maaari nga ayaw na kitang makita. Nagsimula nang tumulo ang mga luha ni Cecil. Hindi niya maitago sa dating nobyo ang kanyang tunay nararamdaman. Hinawakan niya ang kamay ni Cecil at kinuha ang mukha nito. Umiwas si Cecil. Hindi mo na kailangang ipagmakaawa sa akin si Cedric. Ibibigay ko siya ng kusa sa'yo. Pero sana, hayaan mo magkaroon naman kami ng oras sa isa't isa para makilala niya ako at maalala hanggang sa paglaki niya. Nangingilid ang mga luha ni Cecil. What if ayoko? Sarkastikong sagot naman ni Jericho. Nainis naman si Cecil sa inaasal ng binata. Ayoko na makipagtalo at makipagkompetensya, Jericho. Pero nagmamakaawa ako sa'yo. Bakit kasi kayong dalawa lang? Kinuha muli ng kamay ni Cecil. May hinugot sa bulsa nito. Ang pulang maliit na kahon na hawak niya ng araw na nagising si Cecil pagkagaling sa koma. Kinuha ni Jericho ang makintab na singsing sa loob ng kahon at isinuot sa manipis na daliri ni Cecil. Patuloy na dumaloy ang mga luha ni Cecil sa kanyang mga pisngi. Luha ng kaligayahan dahil umaapaw sa kasiyahan ng kanyang puso. Hindi ko na para patagalin at pahabain pa to. Cecil, mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang tanging minamahal at nilalaman ng puso at isip ko. Akala ko walang destiny, pero nang makita kitang muli para maging surrogate mother ng baby ko, alam ko sa puso ko na may dahilan lahat ng yan.
Oo, natakot ako nung una at naduwag. Pero naniniwala ako sa sarili ko na magiging okay din tayo. At masasabi kong lahat ng narito sa puso ko. Umiiyak na si Jericho. Sorry kasi nasasaktan ko ang damdamin mo ng mga panahon na dapat minamahal kita at nagpapakatotoo ako. Pero gusto kong malaman mo na doble nang nararamdaman mo ang sakit na nararamdaman ko kasi gusto kitang yakapin sa mga oras na magkasama tayo pero hindi ko magawa kasi wala pa akong kasiguraduhan kung mapapasaya ba kita o baka masaktan kitang muli tulad noon. Pero ngayon mahal, hindi ko na palalampasin to. Ikaw ay para sa akin at ako ay para sa iyo. Ayokong lumaki si Cedric na wala ka sa tabi niya. Kayo ang pangarap kong pamilya. At hindi na ako papayag na sirain muli ng pride ko ang pangarap kong to na makasama ka habang buhay. Pakasalan mo ko, Cecil, at hayaan mong pagsilbihan ko kayo ng anak natin habang ako'y nabubuhay. Umiiyak si Cecil sa sobrang saya. Hindi mo naman kailangang tumula eh. Nagbiro pa ito. Hinuplos ang mukha ni Jericho. Oo, mahal. Pakakasalan din kita. At hinalikan si Jericho ng busilak at walang katapusang ligaya na umaapaw ang kanilang mga puso. Naikasal na rin si Jericho at Cecil. Sobrang saya nila ng araw na yon dahil sa wakas ay nakamit din nila ang matagal nilang pagtitiis na maglayo sa isa't isa. How's my wife? Sabay halik sa noo ni Cecil. Nasa Australia silang mag-asawa at doon nag-honeymoon. Ang lamig dito, mahal. Reklamo naman ni Cecil. Biglang niyakap naman siya ni Jericho. Andito naman ako, oh. I'll hug you full time, non-stop. At pinugbog pa ng halik si Cecil. Mahal, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari sa atin. Bakit naman? Parang nananaginip pa rin kasi ako. Pues gumising ka na, mahal. At hawakan mo lahat ng nasa paligid mo. Ito ako sa harapan mo, oh. Totoong totoo. Kinuha ang kamay ni Cecil at hinawak sa kanyang mukha. Mahal, hanggang ngayon hindi mawala sa isip ko yung baba. It's Agatha. Alam na alam ni Jericho ang itatanong ng kanyang asawa. Napayuko naman si Cecil. Look at you! Nagawa pang mga asar ni Jericho. I know you will ask about her someday. Hindi ko lang inopen up sa'yo kasi alam ko magtatanong ka. Kampante sa kanyang mga sagot si Jericho. She's nothing else, Cecil. Ganon ka na ba kasama? Biglang tinoyo si Cecil. Hinablot ang kamay at tumayo. Why? Pagkatapos mo makuha sa kanya yung gusto mo, sasabihin mo nothing? Wait, parang sobra mo namang napaka-judgmental sa asawa mo. Inirapan lang siya ni Cecil. Walang nangyari sa amin, mahal. At lahat ng yun sinadya ko. Lahat yun plano. But all of that plan was ended up na ikaw pa rin yung hanap ng puso ko. Inamo si Cecil. Bola ka pa dyan. Nag-inerte pa si Cecil. Well, don't think about it too much. Ang importante ngayon, asawa na kita. Biglang kinagat si Cecil sa leeg. Ouch! Ang sakit nun, mahal. Ano? Tingnan siya ng malagkit ni Jericho. Ano yan? Alam niyang gustong ipahiwatig ng asawa. Come here and I'll make you feel the real syringe. Pagbibiro pa ni Jericho. Pilyo pang hinablot ni Cecil at niyakap. Tumakbo naman bigla si Cecil at hinabol naman siya ni Jericho. Tawanan na tili sa ilalim ng buwang marikit kasama ang mga makikislap na tala. Hindi katulad noon na naghiwalay sila sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ngayon ay palagi na nilang mapagsasaluhan ang bawat gabi ng masaya at walang hadlang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!